Kamakailan, nalaman ang tungkol sa Xuantianguan City. Na nagdulot ng malawakang usapan sa buong daigdig. Kung kaya. Nag-anyaya kami ng mga nangungunaw. Arkeologo si Prof. Soryu. Magandang araw, Prof. Soryu. Sa kasalukuyan, sa pagsisiyasat sa Xuantianguan City. May mga mahahalagang natuklasan na po ba? Sa mga natuklasan sa arkeolohiya ng Xuantianguan, hinahulaan namin na sa kasaysayan, nagkaroon nga ng isang pangkat, ng mga Diyos na kayang lumipad at magtago sa lupa. At dito sa Xuantianguan naninirahan, isang Diyos na nagngangalang Yiyang. Noong sinaunang panahon ng Mahika, siya ang pumatay sa mga demonyo at nilalang. Lumipas ang buong 5,000 taon, hanggang dumating ang Age of Decline. Pinili niyang umalis. Batay dito, sa aking palagay. Ang misteryosong Yiyang na ito, ay hindi naging abo ng kasaysayan. Sa halip, nagpasya siyang umalis sa Xuantianguan. Itago ang tunay na pangalan, at sumanib sa kasalukuyang lipunan. Magandang araw, si Hisu. Si Yeyao. Naku, bakit siya dumating ng maaga ngayon? Sagradong sumpa ng langit at lupa, kapangyarihan. Maaga. Anong maaga, tangina ka? May sakit ka ba? Akala mo babahay mo ang opisina? Ang mga shared bike, dinala lahat sa taas ng opisina. Sasabihin ko sa'yo, tapos ka na. Ngayon, ang babaeng Yama mismo, ang personal na nag-inspeksyon sa kumpanya. At na-late ka pa rin. Maghihintay ka na lang ng pagkatanggal sa trabaho. Yeyao. Tara sa opisina ko sandali. Yeyao. Umilate ka na naman ngayon sa trabaho. Sisu, pwede akong mag-overtime para punan ang oras. Nalete ka kasi. Hindi ka nakaabot ng tatsi nung rush hour? Hindi. Sa daan papasok ko, 2 tao ang sinagip ko. Butler Hong. Nagdala ko ng medical expert. Pakiusap, hayaan nyo kaming pumasok. Butler Hong. Talaga bang wala na bang pag-asa? Hong Ancestor, hindi pwedeng may mangyari sa kanya. May paraan ako. Nagimbita ako ng isang naangking doktor. Apasok lang ako. 10 minuto lang. Tama. Pasensya na. Mga tao, pakauwi na muna kayo. Butler Hong. Hong Ancestor. Diyos ko, bakit ganito? Hindi ba pwedeng dumating ang isang nilalang mula sa langit? Tulong. Hong Ancestor. Ano? Sino yung sinasalba mo, Hong Master? Nasa mundo ng tao ako. Narinig kong may tumawag sa pangalan ko. Titingnan ko kung sino. Si Lin Ernew, ang bata. Halos mamatay na siya. Nakatali ang karma. Dapat kong makita siya ng huli. Grab, 8:08 na. Kakailanganin kong hanapin siya. Siguradong tatagal to. Mamalit ako sa trabaho. Nako, sabihin ko lang, para magpaalam sa isang junior. Kasi, dapat bigyan ng respeto ang yumaw. Maintindihan ako ni boss. Nako. Lin Ernew. Lin Ernew. Ako nga. Gising ka. Matagal na tayong hindi nakita. Ang tanda mo na. Medyo nakakagulat. Di ako sanay. Lin Ernew. Gising ka na. Halika dito. Master, ikaw ba talaga? Hindi ako nananaginip, di ba? Master, dali, kunin mo na. Ulitin mo na naman yang palilin lang. Master, hindi kita nakita ng 100 taon. Ang sama mo pa rin. Umalis na ako. Kuya Yiyang, pwede ka bang huwag umalis? Sandali pa, makisama ka. Hong Ancestor. Sinong kasap ninyo? Ayaw kong makita ng kahit sino ngayon. Lumabas kayo ngayon din. Hong Ancestor. May isang bagay. Sa tingin ko kailangan talaga. Sabihin ko sa inyo. Sabihin mo. Si Hong Yunfei ang apo ko. Siya ang iyong great-grandson. Kakatapos lang siyang tumawag sa akin. Sabi niya, nahanap na niya. Paraan para mapahaba ang buhay ninyo. Hindi possible yan. Layas ka. Opo, Hong Ancestor. Ang bata ninyo, napakamaalaga niya naman. Baka nga kaya niyang pahabain ang buhay ninyo. Kuya Yiyang, ngayon, lahat naniniwala sa siyensya. Mahigit 100 na akong taon. Paano pa ako pahahabain? At saka, hindi rin sila akin. Direktang kamag-anak. Anong paandar ito? Di ba alam ko yan? Hindi ka pa kasal? Hindi pa. Wala ka bang iwanang alaala para sa sarili? Sa totoo lang. Ganito na lang. Nang bata pa ako. May gulo sa bayan. Nanganganib ang buhay ko. Ikaw pa rin ang nagligtas sa akin. At lagi mo akong tinuruan. Agkatapos, naglibot ako sa iba't ibang lugar. Ipagtanggol ang bansa. Nakita ko ang pagbabago ng panahon. Saksi ako sa muling pag-angat ng ating bayan. Hindi na sayang ang buhay mo. Bakit hindi ka pa umalis? May isang tanging layunin lang ako. Naalala ko na sinabi mo, hindi ka naghangad maging immortal sa buhay na ito, kundi para manatili sa gitna ng mundong ito. Maghintay ng isang taong babalik. Kaya, Kuya Yiyang, gusto ko lang, konting dagdag na oras, makita kung anong pinangalagaan mo. Ang 5,000 taong mundong ito. Ano bang hinihintay nito? Anong klase ng tao? Sutsi. Tao nga, di sigurado. Anong thunder tribulation pa ang dinaraan mo? Sutsi. Tanga ka, huwag kang umiyak. Ang siklo ng Ang siklong reinkarnasyon ay nagpapatuloy. Babalik din ako. Ernew, binabati kita. Nagdagdag ng 50 taon sa 50 buhay. taon.
Kuya Yang, hindi mo siguro, hindi mo pa siya nahanap, di ba? Paano kung ipabata mo ako ng kaunti? Isipin mo muna ako, ha? Master, huwag kang umalis. Malate na ako sa trabaho. Wala akong oras para sa'yo. Ang hindi romantiko mo. Ang ganda ng katawan ko. Di ba mabibighani ka? Hong Ancestor, anong nangyari? Saan nangaling itong maliit na babae? Nasaan ang aking Hong Ancestor? Bulag ka. Yukod ka na sa Hong Ancestor. Pagbati, Hong Ancestor. Mabuhay, Hong Ancestor. Mukhang may bisa ang ginawa ng iyong great grandson. Talagang may bisa. Hong Yunfei. Ano ang ginawa niya? Hong Ancestor. Si Hong Yunfei, kamakailan, ipinadala sila para i-develop yung lupain sa Yunsi Mountain. Sa area na nasa kanyang responsibilidad, nakatuklas sila ng Xuantian Guan site. At bukod pa doon, nakita rin nila ang sikreto ng immortality. Ano ang sinabi mo? Grab, ang gwapo niya. Yaw. Mommy, Naku, anak ko. Takot na takot ako sa'yo. Hoy, paano ka ba magmaneho? Kung hindi lang, yung binata na sumagip. Sa anak ko kanina. Dumating na ang Valkyrie. Valkyrie, bilis. Dalhin mo kami kay Hong Ancestor para sa huling pagkakita. Tama, Valkyrie. Pakiusap, makipag-usap ka para sa amin. Ako si Fang King. Sa utos ng Dragon Lord ng dakilang siya. Dumating ako upang bisitahin ang Hong Ancestor. Pakiusap, ipaalam ninyo. Valkyrie, hindi namin ibig na magmadali, kundi ang Hong Ancestor ay papasa na. Hindi ba kayo makapaghintay ng konti? Hihintayin ko. Amy. Ang lakas ng loob mo. Naipasa na ang mensahe ng Dragon Lord. Paalam. Yeyaw, tungkol sa pagkalete mo, hindi kita papanagutin ngayon. Ang kotse na ito, kun mo at gamitin. Mula ngayon, huwag ka nang mahuli. Si Sutsi. Hindi ito angkop. Tinatanggihan ko. Takot ka bang di mo kayanin magpunong gasolina? May blankong tseke rito. Isusulat mo ang numero. Pwede mong punuin kahit ano. Sisu, na-late ako sa trabaho. Hindi mo ba dapat parusahan ako? Nakakainis. Yeyaw, ako para sa'yo. Seryoso ako. Sisu, mas pinapayo ko pa rin na maghanap ka ng ibang manliligaw. Sabi ng nanay, bata pa ako. Hindi ko kaya ang sakit ng pag-ibig. Yeyaw, ayaw kong pera. At hindi ko rin kukunin ang magandang babae. Ano ba talaga ang gusto mo? Sisu, wala nang iba. Aalis na ako, trabaho na. Sandali, Yeyaw. Para sa isang sorpresa sa'yo. Ako nga, nagsuot akong stockings para sa'yo. May less pa. Ikaw, gusto mo bang makita? Kasalanan. Sutsi, wala na. Pupunta na ako sa opisina. Bakit ka nagmamadali? Sige, parang tabla, walang kilig. Sayang ang ganda ko. Pinaghirapan ko para sa'yo. Nagmakyup akong 2.5 oras. Grabe, ang gwapo. Sabi ko. Sige, sabihin mo. Bakit kulay abo ang mukha mo? Kwento. Ang babaeng Yama. Paano kanya pinarusahan? Ano yan sinasabi mo? Ang laki ng kumpanyang ito. At sipa ng malaking grupo. Magbibigay siya ng espesyal na atensyon sa maliit na empleyado na gaya ko. I-check ang attendance. Kung si Sisu ay katulad mo, maikling pananaw. Kami sa Seven Peaks International. Tingnan mo ang dating mo. Parang ang husay mo, di ba? Nako. Boss Hong, Anong hangin ang nagdala sa'yo? lumayo ka. Anong nangyari? Sino tong aw? Hindi kita nakitang dati na nagpapaluhod ng ganito. Boss Hong, Hong Yunfei. Tagapagmana ng Xuantian Guan. Ang malamat na Heavenly Master. Ano? Anong guan? Sira ka ba? Dinuraan mo ako. Xuantian Guan. Sa Longxi Mountain. Lumilitaw ang Xuantian Guan site. Hindi mo alam. Ang malamat na pahanan ng mga immortal. Taga-baryo. Grab. Xuanchan Guan. Pero yan ang tinitirhan ko ng matagal. Noon umalis ako, natakot akong madiskubre. Kaya gumamit ako ng kaunting kapangyarihan. Inilipat ko ang bundok at tinakpan yon. Hindi ba? Na-expose na siya? Xuantian Master Hong. Nagpropose siya sa CE Sudziu. Ikaw ang Xuanchan Master. Ako, ano ako? Hong Yunfei, kailan ka naging daoshi? At sa tingin ko, parang hindi naman hinihikayat ng mga daoist ang pag-asawa, di ba? Tiyo, sa amin sa Fuanchan Guan, wala kaming ganoong patakaran. May patakaran o wala sa'yo yan. Ayoko namang magpakasal sa isang daoist. Lalo na kayo mga nagsasabing kayo'y mga daoist. Nagmamaang-maaw, gumagawang palabas at nanlilinlang. Ilan lang ba ang may totoong kakayahan? Tiyo, bata ka pa at walang gaanong alam. Hindi kita sinisisi. Kunin mo na ang bagay na yon. Deli, punta ka na. Gayon, ipapamalas ko ang pinakamataas ng Fuanchan Guan, ang aming pinakamakapangyarihang sagradong pamamaraan.
Bubuksan ko ang inyong mga mata. Para malaman ninyo, ano ang lehitimong Daofa. Huwag kayong kumurap mamaya. Anong klaseng mahiwagang galaw to? Ang gwapo ni Si Hong. Si Hong hindi lang presidente ng Hayuan Group, kundi gwapo pa. At isa ring Heavenly Master na marunong sa mga mahiwagang sining. Paano nga ba magkakaroon sa mundo ng ganitong perpektong lalaki? Kung popropose si Si Hong sa akin, magpapakasal agad ako ngayong gabi. Magkakaanak ako ng parang diwang bata para sa kanya. Isang mababang antas na rejuvenation method. Ang dahilan lang ng pagka-shock ninyo ng ganito. Tahimik na kayo, lahat kayo. Hong Yanfei, huwag mong gawan ganitong palabas sa harap ko. Artistikong salamang ka lang yan. Hindi ako interesado sa palabas ngunggoy. Salamat. Akatapos lang ba magtangha ng salamangka si Si Hong? Hindi siguro. Si Hong ang presidente ng Hayuan Group. At gwapo pa. Kailangan ng salamangka ng partikular na kagamitan. Pero itong halaman sa paso, nasa opisina natin, para ng ilang buwan na. Wala ba kayong ibang ginagawa? Sutsiu, kung hindi mo alam, huwag kang magbigay ng hula. Ang parang ito, tinatawag na rejuvenation method. Ito ang pinakatunay na top-level immortal method ng Fuanshan Guan. Hindi ito, isang palabas na salamangka. Ang ginawa ni Si Hong kanina, ay talagang isang top-level na sagradong teknik ng Xuantian Guan. Rejuvenation method. Ang ganitong mababang antas na technique, matawag na top-level na immortal method. Tunay, end era talaga. Wala nang ngang kabutihan ang puso ng tao. Sutsiu, hindi mo ba hinahanap ang paraan para iligtas ang tatay mo? Gayon, ako na ang Fuanshan Master, para pakasalan kita. Sisiksikapin ko talaga, pagagalingin ko ang bayanan mo. Ang ama ni Suchiue ay may sakit. Hong Yanfei, gagamitin mo ang sakit ng tatay ko para pilitin ako? Sutsiu, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ye Yang, halika rito. Kayo, mga immortal, nag-away. Bakit ako napapahamak? Isa lang akong empleyado. Hindi naman ako. Ako ba ang crooked mouth dragon lord? Sisu, magpapanganak na ang lola ko, ng tatay ko. Kailangan kong mag-leave para alagaan ang nanay ko. Iya. Hindi mo ako papansin? Pati ang anak sa tiyan ko. Hindi mo na rin gugustuhin? Anak, Per, kalma ka. Walang ganyan, hindi totoo. Sisu, pwede kang kumain ng kung ano-ano, pero wag magsalita ng kalokohan. Kahit may ilang, di tamang romantikong gusot, pero talagang walang. Anumang di angkop na pisikal na relasyon. Sutsiu, huwag kang magpa-arte sa akin. Akala mo pareho lang ang short drama? Na maghahanap ka lang ng kahit sino sa kalye. Ano ba yan? Wineg na Dragon Lord. Wuji War God. Lahat ng Seven Peaks International. Sinong hindi nakakaalam? Ang kanilang magandang si Susiu. Isang napakalamig na magandang baba. Ikaw ba, nagugustuhan mo siya? MR Hong, mapapatunayan ko. Si Yang na to, tamad araw-araw. Wala siyang ginagawa. Tumapasok at umaalis siya sa shared bike. Minsan pa nga, ninakaw pa niya ang isang shared bike. Inabayaan mo lang siyang mag-isa sa pagride. Anong ibig mong sabihin diyan? Ano, inabala ko ba kayo? Hindi kami dapat nilalait ng ganyan. Sino ang minamaliit mo? Ang tatak ng kotse na to. Kilala mo ba? Rolls-Royce. Brand. Ang tsek na to. Walang laman ang patlang. Walang limitasyon. Punuin mo lang kahit anong halaga. Hindi posibleng. Ikaw ang isang loser. Hindi ka pa kasing gwapo ko. Paano mapapansin ka ni Si Su? Alam mo ba ang agwat natin? Hindi ako katulad mo. Huwag kang magtaka. Haha. Dahil sa maliit na sweldo. Nag-agawan ng posisyon. Ako naman si Yang. Matagal na akong sinusuportahan ni Sisu. Bakit? Hindi naman ako gwapo. Paano nangyari yon? Sutsiu. Ang tindi, mayroon kang nilalaking lalaki sa labas. Abangan mo na lang makita ko si Su Hongwei. Parang naghihintay na lang siyang mamatay. Sutsiu. Ang tindi, mayroon kang nilalaking lalaki sa labas. Abangan mo na lang makita ko si Su Hongwei. Parang naghihintay na lang siyang mamatay. Ikaw, At ikaw din. Anong meron sa akin? Per. Magandang babae. Takot sa pagiging clingy. Kung nabigo ka magpahayag ng damdamin, dapat matuto ka sa akin. Magpanggap na maliit na empleyado ng kumpanya. Dahan-dahang lumapit kay Sisu. Kunin ang puso niya ng paunti-unti. Anong status mo? Anong kakayahan mo? Anong pinanggalingan mo? Ikaw pa ang nangangahas na turuan ako? Pasensya na, ako'y hindi karapat-dapat. Ako ay isang disipulo ng Dao. Isang disipulo ng Dao. Sinasabi mong disipulo ka ng Dao? Sinasabi niyang disipulo siya ng Dao. Batang gago. Hindi ko alintana kung saan ka nag-aral. Pero kung akyatin mo ang Fuanshan Guan, magbabayad ka ng presyo. Kailangang may kapalit ang paghamon sa akin. Ang Fuanshan Dao. Ang nangingibabaw sa mundo ng cultivation ng 3,000 taon. Hindi kayo, isang walang kilalang angkan. Ang pwedeng maghabol ng ganoon. Xuanshan Dao yun, eh. Hindi ba? Baka sinasabi mong ikaw din ay isang disipulo ng Fuanshan Dao? Kung nahulaan mo na, hindi na ako magpanggap. Ibubunyag ko na. Tama. Ako nga. Ang sect leader ng Xuanshan Guan. Ang pinuno ng Xuanshan Dao. Ang pinuno ng Xuanshan sect. Ako si Yang.
Tama, ako nga. Ako nga. Sect leader ng Chuanshan Guan. Pinuno ng Chuanshan Dao. Pinuno ng Chuanshan Sect. Yeyang. Sige, ako rin magbubunyag. Ako rin ang sect leader ng Xuantianguan. Hindi na ako magpapanggap. Ako ang pinuno ng Kuantan Dao. Ako pa ang Emperor Kinaba. Bayaran ninyo ako. Ano ka bang? Hindi ako Chuanshan Master. Bakit mo nasasabing kaya mong kuhanin si Suchiyu? Yeyao, huwag kang mabilis ang ulo. Wala kang laban sa kanila. Head ng Fuanshan Dao. Sect leader ng Fuanshan Sect. Sect leader ng Fuanshan Guan. Ikaw, di takot mamatay. Grabe ang pagmamayabang mo. Akala mo ang mga titulo na yan. Sabi mo lang, totoo na? Kung gayon, nag-angkin kang Chuanshan Master. Ang token na ito, dapat kilala mo, di ba? Ito ay Pamilyar ang itsura nito. Parang nakita ko na ito. Fuan. Iyan. Dao. Ge. Ito ba ang sinasabing Xuantian token na sembolo? Ang sect leader ng Xuantian Guan? Boss Hong. Ang hawak niyang token, tunay na mula sa Xuantianguan. Boss Hong. Ang bagay na ito. Hoy, bata. Huwag kang magdalano. Basurang pang-esteryo. Pangpanggap na disipulo ng Xuantian Guan. At mapaka-arte sa kalye. Nayayari ako. Akala ko totoo, epic pala. Ang pag-develop ng Xuantianguan site ay malaking usapin. Sobrang trending talaga. Normal lang na may mga nagkukunwaring peking bagay sa merkado. Ginamit mo pa yung basura. Inaangkin bilang sect leader ng Xuantian Guan. Para kay Hong Master. Ito ay malaking kawalan ng paggalang. Bakit di ka agad lumuhod? Magyuko ka at humingi ng tawad. Walang alam sa sitwasyon. Tapos nangahas ka pang magsalita ng ganyan. Jinuong Hong. Parang may antigong marka ang token niya. Su Tsiu. Bakit ka naniwala sa kanyang sabi? Akyat pala, ninakaw mo ang gamit ko. Dito ka pa nagpapanggap at nang inlap. Akala ko hindi papansinin ni si Isu. Pero ginamit mo ang pangalan ng Xuantian Guan. Bilang panakip para manloko. Ang peking nagtagbo ng totoong lakas. Yiyang, ngayon nasa harap ka ni Hong Master. Tingnan natin kung paano ka. Magkapatuloy sa panlilinlang. Sinasabing ikaw ang Xuanshan Master, pero hindi mo man lang kilala ang nasa kamay ko. Ang Xuanshan token. Hong Yunfei. Sino ba talaga ang nagpapanggap? Sino ang tunay na Xuanshan Master? Dapat ikaw na mismo ang may alam doon. Namangahas kang kwestiyunin ang pagkakakilanlan ni Hong Master. Parang hinahanap mo ang kamatayan mo. Yiyang, Nagpapanggap kang disipulo ng Fuanshan Guan. Sinisira mo ang dangal ng Dao. Gayon, hindi kita papababalikin. Ang nagpapanggap na disipulo ng Xuantian Guan ay mamamatay. Sabay sigaw. Sa tingin ninyo, narito ang Xuanshan token. Lahat ng disipulo ng Xuanshan Guan, kapag nakita ang token na ito, parang nakita nyo mismo ang sect leader. Kayo, kumaluhod kayo. Yeyao, pwede ka bang tigilan na ang kalokohan? Ako, Sa opisina mo araw-araw. Ok lang ang biruan. Pero ngayon, maliwanag naman sa mga taong ito. Malakas ang dating nila. Hindi sila may mabuting intensyon. Ngayon, hindi oras para makipagtalo. walang problema. Tama ka. Nasa kanila ang bentehe. Hindi na ako makikipagbanggaan. Hindi kita lalabanan ngayon. Ngunit, hindi mo pwedeng ipagpatuloy sa labas na sabihin. Ako ang iyong guro o disipulo. Hindi ko kayang ikahiya ang taong yan. anong narinig ko ito? Ang batang ito sinabing, ang Hong Master ay pag-ari niya. Kapatid. Bata, Sabi mo, ako raw ang iyong disipulo. Naglalaro ka ba sa akin? Hong Yunfei, sa paglalakad ng daan ng pagninilay, dapat ang puso'y payapa. Huwag basta gambalain ang tadhana ng iba. Hawak mo ang gamit ng Xuanshan Guan. Naglilinlang ka sa lahat ng dako. Pati umaabuso ka pa ng kabutihan. Hindi ka ba natatakot na matamaan ka ng kidlat? At kayo roon, kung ano ang gawa, titingnan ng langit. Hindi pinagpupulungan ang tama't mali, tumutulong sa masasama. Mag-ingat kayo baka kayong kasama ni Hong Yunfei. Matamaan din ng kidlat. May kulog, may natamaan na. Huwag kayong magpapaniwala sa takot na sinasabi lang. Sabi sa weather report may thunderstorm ngayong araw. Kaya ang kulog kanina, puro sambalang iyon. Kailangan nating maniwala sa siyensya. Yeyao, pakiusap na lang sayo. Tama na ang salita mo. Tayo na nga, umalis na tayo. Sejna, Magkakasama, nakita ninyo lahat ito. Bilang Hong Master, ipinanghawak ko ang prinsipyo na ang langit ay may kabutihang nagmamahal sa buhay. Pinagtisan na kita ng paulit-ulit. Ngunit ikaw, palaging nagpupumilit at ng api. Walang pasalama. Sinasabi mong ginamit ni Hong ang utang na loob para maghiganti. At ako naman itanong, ninakaw mo ba ang Fuanshan token?
Nagpanggap kang disipulo ng Fuanshan Dao. Ano ba ang pakay mo? Angkin mong nilapitan mo si Susiyu. Hindi ba't hinahangaan mo lang ang kanyang kagandahan? O nililigaw ka ng kayamanan ng pamilya Su? Kawawang kaso, wala ng pag-asa. Noong araw, marami akong mga kuya at kapatid sa sekta. Sila'y umakyat na sa langit, nag-fly ascent. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, mag-ingat ka baka padapuan ka ng heavenly thunder mula sa kanila. Tinatakot mo ba ako? Akala mo ba ako ay pinalaki ng takot? Ako ang Heavenly Master. Sabi mo, ipatawag mo na ang kidlat at ipaulan sa akin ngayon. Sa Jinga, ipakita mo. May kumulog, may natamaan na naman ng kidlat. Si Yang Bayan? Di kaya totoong disipulo rin siya ng Xuantiangan? Ito na yata ang pangalawa. Si Ye Yang ay disipulong Fuanshan Guan. Ayos. Sa wakas may pag-asa ang ama ko. Huwag kayong magpanik, mga kasama. Yung kakakulong na Heavenly Thunder kanina, ay tinawag ng Fuanshan Guan namin. Sinaunang kapatid na umakyat ang nagpadala nito. So pala, yung kidla, ay galing pala sa mga kuya ni Hong. Kaya pala, si Yang, isang maliit na wala namang kwenta. Hindi siya dapat ganito kalakas. Yeyang, mentik kitang maliitin. Di ko akalaing malalaman mo na ito. Sa amin sa Fuanshan Guan ng mga kapatid kong disipulo, may ilan na ang umakyat na sa langit, naging mga immortal na. Sayang lang at ninakaw mo ang Fuanshan token. Sinabihan ko na ang ating mga kasamang nasa itaas. Gayong araw na itong kidla, para sa mga taong may masamang intensyon tulad mo. Nin Heaven's Thunder, makinig sa aking utos. Petulin, may nakidlat na 3 bises. Walang pag-asa talaga. Segna. Ang nag-insayo ng daan. Huwag magpainit dahil lang sa makamundong gulo. Huwag hayaang mag-init ang puso mo. Umalis ka na. At huwag ka nang magpanggap na isa kang disipulo ng Xuantian Guan. Ako si Yang, Fuanshan Master. Deti akong nag-akala na ang langit ay maawain. Kaya madalas akong nagtis. At pinatawad ko na ang buhay mo. Kung hindi mo maintindihan ang mga dakilang aral. Kaya kung gumamit ng ilang suntok at sipa. Hong Master, hindi kailangang overkill para sa isang manok. Hayaan mo akong turuan siya ng leksyon. Ang batang ito, hindi alam ang taas at lalim ng mundo. Di siya tinuruan ng tama. Paulit-ulit niyang hinahamon ang inyong hanggarin. Kaya personal akong kikilos. Para malaman niya na ang pangalan ng Fuanshan Master ay hindi dapat mamuhi. Hong, siguraduhin mong pagsasaluhin mo siya. Turuan siyang mabiga. Itong maliit na gwapo na walang kakialam na iyon. Xuanshan tunay na immortal. Makapangyarihan sa mahika. Walang talo sa pag-attack. Walang talo sa labanan. Ihiga ka na at magsore kang gayon. May oras ka pa. Ye Yang, kampante ka bang mapapalooban mo siya? Sa tingin ko, ibang tanong ang dapat mong itanong. Dapat mong itanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng tapang. Akala niya kayang hamunin tayo. Bastos. Hong Master, napakaluwag ng puso ninyo. Gusto ninyong bigyan siya ng 100 buhay. Pero hindi siya marunong tumigil. Paulit-ulit niyang sinasabotahe ang dangal ng Xuantian Master. Kapag dumating ang malaking kasamaan, tingin ko, mas matigas ang bibig mo. O mas matigas ba ang buhay mo? Ginoong Hong, siguraduhin mong ipakita mo sa kanya ng kulay ng sakit. Ulol ka. Nagpapanggap kang disipulo ng Fuanshan Guan. At hinahamak mo ang dangal ng aming master. Hindi ka namin palalampasin gayon. Tigil. Kuya, nakita na naman tayo. Kayo mga masamang tao. Andito si Mommy, Fan King. Walang sinuman ang mag-aal sa laban sa kuya. Valkyrie ng Daxia, Fang King. Ang lakas ba ng Valkyrie ng Dacia? Tumahimik ka nga. Si Fang Wing A. Opisyal na ipinangalan ng Dragon Lord bilang Valkyrie. Dugo karangalan sa digmaan. Makapangyarihan sa politika. Ang ganda pala ng Valkyrie. May sabi-sabing dahil sa Valkyrie. Ang asawa ni Fang King inasawi sa hilagang hangganan. Kaya nagalit siya. Dinala niya, kasama ang sanggol na sugatan sa balabal. Nag-isa siyang lumaban ng 3,000 milya. Pinuno niya ng dugo ang hilagang hangganan. Nagkalat ang mga bangkay. Ano, Valkyrie pa pala siya. At single mom pa pala. Ang nakakatakot na aurang pagpatay. Hindi nakapagtataka, tunay na Valkyrie. Anong aura ng pagpatay? Nagka-seizure lang siya, epilepsy ata. Naku, dalhin mo siya sa ospital. Ikaw ang inihirang ng Dragon Lord bilang Valkyrie. Fang King, Yang. Aba, may kaso ka pala sa Valkyrie ng Daxia. Hindi naman ako. Sabi ko nga, bakit ka basta-basta kumikilos? Parang mayabang, di pinapansin ng iba. Ina-attack mo pa ang Xuantian Guan? Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Yeyang. May relasyon ka pala sa ibang babae sa likod ko. Grabe, ang kapal na mukha ni Yang. Ay na, hindi lang relasyon, malabo pa sa Valkyrie. At susubukan pang ligawan si Sisu. Hay naku, lalaki talaga. Nakakainsulto.
Mas maganda pa rin si Hong General. Guwapo, mayaman ta. Matiyaga at tapat. Si susuksiyo, ako at si Iye. Wala kaming anumang diwastong relasyon. Dumating ako rito upang magpasalamat kay Iye sa pagligtas kay Iyaw. Ah, ganoon pala. At ang pinag-usapan nating, titiwala at pagkakaunawaan ng tao. Fang King, Peyoko, isipin mong mabuti bago sumagot. Talaga bang ipagtatanggol mo ang taong may eplidong Ye? At sasabihin mong hahamon ka sa Fuanshan Guan at sa Hong family? Hong family. Sino para sa'yo ang Hong Master? Siyempre siya ang aking lolo. Ah, so ikaw pala ang maliit na sect leader ng Suanshan-guan. Paumanhin. Gaano ba katakot ang Suanshan Master? Nakapagpapatigil nga ang Valkyrie ang Dacia. Ang pamagat na Valkyrie ng Dacia ay nakakakilabot, pero hindi pa rin siya lampas sa makamundong antas. Para sa mga nagsasanay, ang makamundo'y parang sikat ng araw. Hindi dapat direktang titigan. Ang Xuanshan Guan ay minsang nangibabaw sa mundo ng cultivation. Nagpatalsik ng mga sinauna, at nagawang supilin ang lahat ng kaaway. Grebe. Fang King, binibigyan ka ng Hong Master ng pabor. Ikaw ang Valkyrie. Kung hindi ka bibigyan ng pabor, sandaling lang at mahuhulog ka sa lupa na parang isang reptil. Tama ka. Kahit ang Dragon Lord ng Dacia, kapag pumunta sa Hong family, kailangan pa rin magpakumbaba. At ikaw, Wala ka lang, isang maliit na Valkyrie lang. Fang King, sinusubukan mo bang haminin ang dangal ng Hong family? Ginoong Ye ang pinapasok ninyo rito. Kinakawin nito ang napakalaking Hong family. Pasensya na, wala akong magagawa, nangangailangang magpaalam ako. Batang lalaki. Ngayon, sino pa ba ang makakatulong sa'yo? Tagaye ka pala, naglakas loob kang saktan si Hong Master. Sa langit at sa lupa, sa buong sansinukob, wala kang magiging lugar. May karapatan ka bang magsalita rito? Wala po. Ye Yang. Inyalay mong haminin ang dangal ng Fuanshan Guan? 9 na kalangitan, 10 mundo. Sa buong sansinukob, wala kang patutunguhan. alaga? Ye Yang. Ang galaw kong ito, Nin Heaven Standard, may bigat ng 2 taon at kalahati ng daan. Ngayon ipapakita ko sa iyo. Huwag mong malitin ang Fuanshan daw. Nakakatakot ang mga naglalakad sa daan. Heavenly Thunder Rumarolls. Lahat ng kasamaan, atras kayo. Tunay nga, hindi napapahiya si Hong Master ng Xuantian Guan. Yeyaw, tumakbo ka mabilis. Ngayon, kung tatakbo ka, huli na. Ang Chan Fuan moment, magpapalit sa isang banal na kulog. Dakila, ang puwersa ng langit. Ginabay ng espada. Jipitin, Yeyaw, liko ka. Pitol. Yeyaw. Sino siya? Sa tingin mo, bukod sa nagpaastig tapos napapalooban ng kidla, sino pa ba? Sai Hong Yun Fish siya. Paano siya naging ganito? Ubo. Ubo. Wala na ba kayong isip? Bakit ninyo ako sinasamahan? Hoy, nagkakamali ba kayo? Sumapi na ako sa isang sect. Pwede ba, tamaan nyo ng maayos bago magsalubong? Maari akong magsaksi. Si Hong Master ay sumapi na sa Xuanchen Guan. Bingi ba kayo? Hindi nyo ba narinig? Umasa kay Hong Master ba kayo? Gusto nyo bang itaboy mula sa sect? Ngayon, kami ay sumusunod sa Hong Sect Leader. Kung ang langit ay di makatarungan. Susuklian natin ng langit. Mga tao sa langit, makinig kayo. Susunod na bises. Kung hindi kayo tama sa pag-ulan ng kidla, bilang Fuanshan Sect Leader, itatataboy ko kayong lahat sa pagiging miyembro, bilang babala at aral. Kidlat, bimagsak. Tamaan ng maayos. Hoy. Ikaw ba ang gumawang ritual at pinatay sila? Wala akong kinalaman. May ganti ang langit sa mga mapangapi. Kulog. Hong Master. Bitawan mo ako. Kulog na. Hong Master, kung wala kang ibang paraan, maniniwala ka ba? Patayin kita. Ang boss na si Hong Yunfei nasa aas. Ngayon, ang ikakasal niya ay anak ni Su Hongwei. Ang pangalan niya ay Su Xiu. Su Hongwei. Kilala ko siya. Anak ni Suming. Medyo humina ang pamilyang susimula na matay si Suming. Pero ang Hong family at Su family ay matagal nang magkakakilala. Walang problema ang kasalang ito, sa ngayon ako. Fang King, pinuno ng Hong family. Hong Ancestor, gumaling na po ang inyong sakit. Ay, si Fang King pala. May ginawa ba kayo rito? Ako, dinadala ko lang ang anak ko para magikot. Magikot lang. Hong Ancestor. Hindi na namin gagalawin ang bonding ninyo. Uuwi na kami. May tama ba sa isip si Fang King? Anong bonding ng lolo at apo? Dapat kakakita lang niya kay Hong Yunfei. Kijun. Bakit nandito ka? Tinuno ng Hong family. Ang anak mo nasa taas, nakikipagaway dahil sa babae. Halos mapatay na siya. Ipahatid ninyo ang utos mula sa boss. Isara ninyo ang lugar. Walang kahit isang langaw ang papalayain. Tingnan natin kung sino ang naglakas loob. Sinong nangahasaktan ang apo ni Hong Ernew. Siya. Tapusin ninyo agad ang ipinagawa ko. Huwag mag-atubili.
Opo, opo. Sabihin nyo, Hindi patay ang Dragon Lord Hong Ancestor. Kanina lang. Nakita ko si Hong Ancestor dumarating kasama si Hong Tai. Dumating siya para suportahan ang apo niyang si Hong Yunfei. Mukhang maayos at malakas ang kanyang sigla. Sigurado ka bang yon ang Hong Ancestor? Hindi ba iba ang maaring tao? Hindi siya maaaring magkamali. Pinakabagong balita. Naglabas ang Hong family ng 800 na tagapagbantay. At marami pang mga puwersang malapit sa Hong family. Lahat sila'y nagtitipon papunta sa isang direksyon. Ano ba talaga ang balak ng Hong family? Alam ko ang dahilan. Gustong ikasal ni Hong Yunfei kay Suxiu, ang babaeng sisi ng Seven Peaks International. Pero ayaw si Suxiu. Malamang naghahanda ang Hong Ancestor. Nagumawa ng paraan para sa apo niya. Dragon Lord, ano ang tingin ninyo sa bagay na ito? Kung hindi patay ang Hong Ancestor, kailangang maibalik ang dangal ng Hong family. Ganito ang gagawin. Magpadala kayo ng tao at bantayan ng mahigpit ang galaw ng Hong family. Magpapadala ako ng mga tao mula sa Heavenly Medical Pavilion. Pumunta ka sa pamilya Su. Gamutin si Su Hongwei. Kung kinakailangan, personal akong lalabas magbigay ng regalo sa Hong family. Sino ang si Hong Ernew para sa'yo? Tatay. Sa wakas dumating ka na. Siya ngayon. Kanina sinabing papatayin niya ako. Bata, hindi ko alam. Saan mo nalaman ang palayaw ng aming Hong Ancestor? Kung lalaban ka sa Hong family, wala ka ng lugar sa langit at lupa. Magaling. Matagal ko nang hindi nakakita. Nang may umahas hamunin ang Hong family. Ay naku, tapos na tayo. Talagang tapos na tayo ngayon. Siya ang Hong Ancestor. At sinabi niyang kapag nakita siya ng Hong family, lahat ay kailangang yumuko. Ernew, hindi pa bumabalik ang kanyang memorya. Huwag mong baguhin ang sanhi at bunga ng mundo. Kung hindi, kailangan kong maghintay pa ng 5,000 taon. Hong Ancestor, tingnan mo ang mukha ko. Ito, siya ang gumawa nito. Peste kang bata. Hong Ancestor. Peste kang bata. Ganyan ba niyang sinaktan ka? Yeyao, anong nangyayari rito? Mukhang sampal ito mula kay Hong Ancestor. Medyo malakas nga. Siguro galit si Hong Ancestor dahil sa apo niya. Lokohin mo na lang siya. Ganun ba? Ang Ancestor ay may isang buhay na reputasyon. Hindi ganoon kadaling lokohin si Wen. Ikaw ba ang anak ng batang iyon na si Su Hongwei? Matagal na akong kakilala ng lolo mo, si Suming. Pagkatapos kong sabihin, ang pamilya Hong at pamilya Su ay itinuturing ding magkakakilala. Unang beses kitang nakikita. Aba, ang problema pala. Wala akong dalang gamit ngayon pag alis. Nakakahiya ang asawa nitong matanda sa akin. Hindi na ayos ng apo ang disiplina. Patawad kung napahiya namin kayo. Mga bagay na nakakahiya. Iuwi na ninyo lahat. Ang mukha ng Ancestor ay para kay Heavenly Master Yi. Heavenly Master. Si Sutila. Sa akin, dito na lang tatapusin ang shift ko ngayon. Ay ikaw, uwi na kayo at magpahinga. Free day kayo ngayon. Sakay na. Sakay muna, hindi ko pa nalock ang kotse. Baka ma-charge kami sa parking. Hindi naman bagay iyon. Maraming daan. Pero ang kaligtasan ang pinakauna. Sandali. Sisu, saan mo ako dadalhin? May mayroon ba sa mukha ko? Yeyao. Naniniwala na ako sa sinabi mo. Mula pa sa simula. Alam ko na hindi ka pangkaraniwan. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ay Swanchan Master. Ngayon, maaari mo bang gamutin ang tatay ko? Pwede ba? Sa totoo lang. Sa mundong makamundano. Hindi dapat basta-basta makialam ang mga nag-ensayo. Alam ko ang alituntunin, Master. Kailangan bayad. Hindi lang usapin ng pera. At Yeyao, hindi mo rin kailangan magbayad. Ano ba talaga ang gusto mo? Sasabihin ko na, may nakasagabal pa akong ugnayan. Baka ipakilala mo ang ilan sa mga kapatid mong babae sa akin. Yung malalaking dibdib, payat na baywang, at pambungad hinagpis, ganun. Si Isu. Dahan-dahan. Masakit, mamamatay ako. Maliit na bakit ka nakauwi na? Hindi ka ba dapat nasa opisina? Naayos ko na ang mga usapin sa kumpanya. Nakasalubong akong isang mahusay na manggagamot. Dinala ko siya pauwi para tingnan ang tatay ko. Ah, ayos. Yuy, ilan ba talaga ang inanyayahan mong mga manggagamot para sa tatay mo? Ilang mga divine doctors? Ang dinala kong manggagamot ay si Yeyang lang. Kaya sino naman to? Ito si Master Jiang. Hindi ba ikaw ang nag-imbita sa kanya? Hindi siya ang inanyayahan ko. Hindi ko pa nga siya kilala. Ngayon na nahuli na, hindi na ako magpapangga. Ibubunyag ko na. Ako si Master Jiang, Deputy ng Heavenly Medical Pavilion. Ano ang Tiani Pavilion? Hindi ko alam. Mga makitid ang pananaw. Grabe, pinapagalit ninyo ako. Wala nang silbi magpaliwanag sa inyo. Dumating ako dahil inanyayahan ako ng Valkyrie Fang. Pagamutin si Su Hongwei, ang ulo ng Su family. Dalaga. Hindi mo ba alam kung sino ang Valkyrie? Si Fang King, ang Valkyriang Daxia. Nakita ko na siya. Bakit siya ang mag-anyaya? Sinabi ba nilang tinawag ka para gamutin ang tatay ko? Paano ko alam yon? Hindi. Siyempre, dalubhasa ako. May kapangyarihan ang aking medisina.
Tama na, huwag ka nang magpaliwanag. Nakita ko na ang mas magaling na doktor kaysa sa iyo. Hindi namin kailangan ang tulong mo rito. Pwede ka nang umalis. Dalaga, ang sinasabing mas mahusay kaysa sa akin na doktor. Hindi ba ka ito? Yung binugbog na binata na may pasa pa. Yuyu. Hindi ka naman talaga napaniwala, di ba? Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo. Ano? Siya raw ang sect leader ng Chuanchenguan? Hindi pwede. Impossible. Seiyu, alam naming nag-alala ka sa sakit ng tatay mo. Pero itong taong ito, mukhang napakabata naman. Hindi naman. Parang isang Fuanchan master. Sutsiyu, huwag kang papaniwalain. Babae, tiyaking kilalanin mo ng mabuti. Kung pera lang ang mawala, maliit pa yan. Pero kung maantala ang pagpapagamot ng ama mo, maaari siyang mamatay. Ikaw, Manloloko talaga siya. Ako sa Hong Yunfi, magandang araw po. Ikaw ba ang C ng Hayuan Group? Hong Yunfi. Tama. Ako ang C ng Haiwan Group. Galing ka ba sa sinaunang Daxia Martial Clan? Yung Hong family na Hong ancestor. Sa mga nakaraang taon, hindi ko maalala na may agnayang negosyo ang pamilya Su at Hong. Tia Su, bilang pamangkin, dali-dali akong pumunta. Diretso agad papunta sa tahanan ng Su. Takot kami. Baka madaya si Sushiu ng lalaking ito. Anong sinasabing pandaraya? Si Yang. Itigil mo na ang mga paswit mong salita. Dahil inosente at bata pa si Sutsiu, kaya siya nadeya. Ang pangit kong palabas. Dinaya kita. Tingnan mo. Mas mabuti klaruhin mo yan. Buksan mo ang mata, isipin ng mabuti. Ako ang biktima, ha? Wala yan. Napakaganda, parang diwata. Malamig at maringal. Paano naman posibleng siya? Yung nagpuwersa sa'yo na magnakaw ng shed bite. Yung nagpwersa sa'yo na magnakaw ng share bike. Hindi ninyo ako paniniwalaan? O hindi ninyo siya? Si Susuchiwe, pakipaliwanag nga. tama si Yeyao. Palagi naman, ako daw ang gumagamit ng dahas para pilitin siyang gumana para sa akin. Ano? Suchiu, ikaw, bakit ka naging ganyan ngayon? Gusto mo bang patayin mo kami ng sama ng loob, ako at tatay mo? Ngayon, hayaan ninyo, ipapakilala ko muli. Si Yeyang ay, ang perpektong manugang namin para sa pamilyang Song. Ano? Hindi pwede. Hindi totoo, di ba? Yuyu. Kanina hindi mo ba sinabi na si Yang, ang sect leader ng Chuanchenguan? Tama, si Yeyang ang sect leader ng Xuanchanguan. Siya rin ang aking minamahal. At siya ang pinili kong manugang para sa pamilya Su. Suchiu. Gusto mo bang buhayin? Gagawin kitang mamatay sa galit, hindi ako mapapayapa. Tama ba? Sa tingin ko mabuti si Yeyang. Tingnan mo yung mga mata niya. May ilong, may bibig. Mukhang tao naman. At may kamay at paa. Huwag ka nang magbiruan, Suchiu. Malubha ang pagkalason ng tiyahin. Hindi na siya pwedeng ma-stress pa. Yeyang, kung nakita mo na nalason ang nanay ko, sigurado may paraan kang makakapagligtas sa kanya. Di ba? Kaya, ang pill na ito, ginawa ko ito noon nung wala akong magawa. Pwede natin subukan sa tiyahin. Anong panahon na to? Nilalaro pa ang One Pill Cures All na gimmick? Luma na yan. Huwa. Huwag naman. Sutsiu, kailangan mong maintindihan. Sa mundong ito, wala talaga anumang gamot na panlunas sa lahat ng sakit. Totiu, walang kahit anong gamot sa mundo na kayang pagalingin lahat ng sakit. Naku, Sino? Sino ang nagsabing wala? Nakita ko sa internet, sabi nila, nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Maliit, panlunas sa maliit na sakit. Malaki, panlunas sa malaking sakit. Ha. Tama ka. Para sa amin, mga babae, dapat kayang gumaling ng lahat ng sakit. Maliit, para sa maliit na sakit. Malaki, para sa malaking sakit. Ay naku, Sutsiu, huwag mong pakinggan ang mga yan. Maliit lang itong sipon. May wind cold at windhead pa. May virus at iba pang sintomas din. Lahat yan kailangan ng doktor. Tamang gamot para sa tamang sintomas. Ang batang ito, basta naglabas lang ng isang pilula. Tapos sinasabing nakakagaling ng lahat ng sakit. Paano yan magiging possible? Emil, hoy ikaw. maniwala ka kung gusto mo. Hindi, ibalik mo ang gamot ko. Nilalaro mo ako. Nagpapakita ka ng paikot-ikot. Ganyan ba? Huwag kang mag-alala. Di ako papaniwala sa ganyan. Hadyang, halika. Kainin mo yan. Ginoong Hong, tama na, huwag kang magulo. Baka lason ito. Bro, wala ako. Anong klaseng gamot yan? sino? Sino ang nagmamayabang diyan? Ang liwanag niya, ang ningning. Ang liwanag, hindi ko mabuksan ang mata ko.
Pakiramdam ko, puno ako ng lakas. Hahaha. Banal na apoy. Banal na liwanag. Ito ba'y ang sinauna na nakasula sa lumang reseta, ang Huanshan Pill? Huanshan Pill. Hahaha. Tatay, anong ginagawa mo? Huwag kang magsalita. Totoo nga. Nakasulat nga sa lumang reseta, ang Huanshan Pill. Huanshan Pill. Haha. Huanshan Pill, makatutulong ba ito iligtas ang buhay ng ina ko? Huanshan Pill. Ito ay sinasabing nasa sinaunang reseta, isang pambihirang gamot. May kakayahang buhayin ang muling gawing laman ang buto. Hindi naman sinasabing nagpapagaling ng lahat, pero siguradong sapat para alisin ang lason. Ah, Nako. Ito. Greb. Yung bitil ng gamot na yon, talagang sinasabing kayang pagalingin ang lahat. Napakabihirang gamot. Naks, sayang naman na ginastos sa ganyang hangal na kagaya mo. Isang napakahalagang bagay. Laudeng, sinong sinisigawan mo? Sinasabi kong ikaw, may karaniwang talento lang. Mahina ang ugat, bobo talaga. Nasayang lang. Isang napakahalagang transformation pill. Ikaw, walang respeto sa nakatatanda. Dahil hindi ka marunong magsalita, ituturuan na kita kung paano maging tao. tigilan mo. Hindi pwede. Umalis ka, tanga. AMEA. Ito ang bantog na manggagamot ng Gretsia. Kahit buhay pa ang tatay ko, magpapakita pa rin kami ng respeto. Kung inasalahan mo siya, bakit hindi ka na lumuhod at umamin? Kayo mga taga-Hong family. May matinong paningin pa naman. AMEA. Ano ba itong sayo? Nagsisiyasat ka pa sa akin. Ha? Hedyan? Gayon, plano mo bang patayin ang amo mo? Ang hedyan na ito, hindi ba taga-suporta ni Hong Yunfei? Bakit ngayon? Nagkatinginan lang silang dalawa. Tila mag-away na sila. Siguro dahil nakatake sila ng aking Huanshan Pill. Kaya feeling nila lumakas ang lakas nila. Ang pakpak tumigas. Hindi na kailangan tumingin sa kanyang amo. Gumagana ayon sa mukha. Ang iyong Huanshan Pill. Ganun ba kabilis ang epekto? Miss, yung isa kong pill noon, kayang guluhin ang buong mundo. Maraming tao ang mag-away para doon. Dito sa mundong ibabaw, maari itong magdagdag ng dekadang buhay, kasama ang dugo at karahasan. Naniniwala ako. Sec later Ye Yang. Bigyan mo akong isa pa. Ito. Hedyan, ikaw, nanggahas kang sumalunga? Ang itas na Heavenly Master ko. Ats. Hahaha. Hong Yunfei. Ikaw hangal. Kung sa lupa ng Hong family lang yan, may nakita kayong Chuanshan Guan site. Tapos naglakas loob kang mapangga. Bilang Chuanshan Master, nakakahiya naman. Oho. Hong Yunfei. Ang titulong Heavenly Master mo pala. A self-appointed. Hedyan, hinahanap mo si Hong Yunfei, kadalasan, ginagamit mo lang bilang pangalan, ang Chuanshan Guan, para manakot at magpataw ng kapangyarihan. Gayon may totoong Heavenly Master, at nangahas ka pang manausay sa kanya, wala kang kamuwangan, Grab. Totoong Heavenly Master. Nasaan siya? Nasaan siya? Talaga bang may Heavenly Master mula sa Chuanshan Guan? Dumating siya sa bahay ng Su. Sino yun? Siyempre, siya naman. Si Yang, ang Heavenly Mastery. Maraming salamat sa biyaya ng piyansa, Master. Mula na yon, ako, Hijon, susunod kay Mastery. Susunod ako ng buong puso. Handang tumalon sa apoy. Walang pag-alinlangan. Hedyan, buksan mo yung mga mata mo at tingnan na maigi. Ako ang sect leader ng Fuanshan Guan. At ako ang head ng Fuanshan sect. Ha ha ha. Kakausapin ng disipulo ni Master Ye. Nagusik siya para alisin si Hong Yunfei. Yung pabaya at walang respeto na binata na yun. Emil, Ano? Hindi ba? Possible bang si Yang na ito? Ay tunay ngang Heavenly Master ng Chuanshan Guan, na kayang maglabas ng isang kayamanang tulad ng Huanshan Pill. Mahil, tanging ang legendary na Chuanshan Master lamang ang makakagawa nito. Ye Yang, aminin mo na. Ikaw nga ang Chuanshan Master. Hindi ko naman sinabing hindi ako. Sila lang ang ayaw maniwala. Hahaha. Maligtas na ang kuya. Maligtas na ang pamilyang Su. hahaha. Naku. Salamat po, Diyos ko. Hongwei, ang yiyo namin, ay nakahanap na talaga ng himalang manggagamot para sa iyong sakit. At isa pa, Chuantian Master pa siya. Manang, nagkakamali ka. Mas matalino talaga ang yuyu namin. Hahaha. Tamang ka ang pangalawang kuya. Si, matalino pa mula noong bata pa siya. Mabilis ang utak niya. Talagang matalino. Heavenly Mastery. Paumanhin po. Anina, ang pamilyang Su, ay nagkamali sa inyo. Sana po ay ipagkaloob ninyo ang inyong habag. Dahil sa kaibigan niya si Yuyu, at sa aming pagkakilala, patawad po sa aming katangahan. Tulungan ninyo kami, at iligtas ang ama ni Yuyu. Hahaha. Maghahanggal kayo.
Napaniwala kami lahat ng taong aplidong Ye. Ibigay mo. Mag-ingat ka, Heavenly Master Yang. Naku, mag-ingat ka, Heavenly Master Yang. Mag-ingat. Ayos na. Sutsi, parang malapit mo nang mababalik ang alaala mo. Kung malalaman ng iba, si Susiwe, kilala sa lamig at dignidad, na parang di madali maaliw, may ganitong nahihiyang mukha. John. Teka, ikaw na naman, walang prinsipyo. Ikaw pa ang nangahas manakit sa akin. Yes eh. Hong Yunfei, natigo ka lang ba ng kidlat nitong mga nakaraang araw? Naging tanga ba ang utak mo? Pati ang tunay na sect leader ng Xuantian Guan. Di mo iniwasang mabanatan. Walang hiya ka talaga. John. Sinasabi mong siya ang sect leader ng Fuanshan Guan. Sabi ko sa'yo, sino ako nga pala? Ikaw, kalat na lang. Hong Yunfei, malapit ka nang mamatay pero di mo alam. At nanghihiram ka pa ng pangalan ng Xuantian Guan para mapataasan ng ihi. Nagpapasabog ka lang ng gulo. Walang hiya mong baliw. Tanggapin mo ito, isang suntok. Mapangahas. Nasa panganib ang mga batang Hong. Nangahas magpanggap bilang Xuantian Master. Dapat lang. Hong Yunfei, yun lang ba ang kaya mo? Haha. Nananahimik na naman si Hong Yunfei. Hindi ba siya pinatay ni Hejon? Siyempre, si Hong Yunfei rin naman. Mana ng Hong family na mandirigma. Pinatay daw siya sa bahay ni Su. Mahirap itong ipaliwanag. Paulit-ulit mong nilapastangan si Heavenly Master Yang. Parang hinahanap mo na ang kamatayan. Paano nangyari to? Hindi ba? Tek pala ang elixir na binigay mo sa akin. Ano? Peki ang elixir. Pek. Ano ba? Pek pala ang elixir. Ano nangyari to? Yeyao, ano ba talaga ang nangyayari? Sinabi ko na kanina, yung pilula na iyon, ginawa ko lang yan nung wala akong magawa. Half-finished Huanshan pill. Hindi ko sinabing ito ang tamang elixir. Patawad, wala na akong magawa. Master Jiang, tulungan niyo ako. May 3 taong gulang na bata sa itaas. Kailangan ko pa silang suportahan. May 80 anyos na inang umaasa sa akin. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Chie, halika rito agad. Ikaw. Hahaha. Tignan ninyo, mga hangal kayo. Akala ninyo kasi, totoo ngayon kanina. Tunay nga, totoo yang elixir. Oh, elixir. Totoo na. De hindi na. Ako mamatay. Hong Master, kung totoo nga iyang elixir, bakit kanina? Kasi ako ang tunay na sect leader ng Fuanshan sect. Hoy, bata. Inaamin ko, may konting talento ka. Pero kung ikukumpara sa akin, malayo ka pa. Sayang, hindi mo dapat gamitin ang pangalan ng aking Fuanshan Guan para mangdaya sa labas. Gayong araw, lilinis ang sect leader ng mga kasalanan. Xuantian sect, paglilinis ng mga taksil. Umalis ang mga hindi kaugnay. Si, Halika rito. Inay, pakawalan mo ako. Inay, bahal mong kumunta. Fiu, makinig ka sa iyong ina. Hindi niya kayo sasaktan. Hoy, Hong Yunfei, ang swerte naman. Nandito ka rin pala. John. May mukha ka pa bang tumayo sa likod ko? Hong Yunfei, may kasabihan sa amin sa China. Ang nakakaintindi ng panahon ang tunay na henyo. Kung hindi mo pansinin ang maliit na pagkakamali ng iba, kasing lapad ng tiyan ng Prime Minister, kaya magtiis. Hahaha. Henyo, ha? Karapat dapat ka ba? Hindi ako karapat-dapat. Isa lang akong utot. Tumayo ka sa gilid na. Ayusin pa kita mamaya. Umalis ka. Ang lakas mo naman. Haha. Yeyang. Gayon mag-isa ka na lang. Jaganti ka pa ba at lalaban ng palaban? Tama na kayo, huwag magalit. Akala ko palabas na ang isang immortal na gamo, pero naging isang palabas lang pala ito. Naku, mga anak ng Hong family. May talino si Yang. May koneksyon siya sa Heavenly Medical Pavilion. Pwede bang dahil sa akin? Patawarin ninyo siya minsan. Haha. Matanda. Kung ayaw mo mamatay, huwag kang makialam. Lumayo ka. Bata, hindi patas yan, umatake ka ng palihim. Matanda. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang makialam. Lumayo ka diyan. Hong Yunfei, paano mo siya matatrato ng ganito? Master Jiang, ang edad niya, pwede na siyang maging lolo mo. Tama. Tama si Suchiyu. Batang may apelidong Hong. Dahil napansin mo agad ang pagkakakilanlan ko. Inaakala kong napansin mo ako sa isang tingin. Kailangan mo lang, magsorry ka at humingi ng patawad sa akin. Matanda. Alam ko na ikaw ang Heavenly Medical Pavilion ng Dacia, ang dakilang doktor. Kahit dumating ang Dragon Lord, bibigyan ka pa ng respeto. Bibigyan ka ng kahit kaunting galang. Pero huwag mong kalimutan. Ako ang sect leader ng Fuanshan Guan. At ako rin ang magiging pinuno ng Hong family. Ano? Gusto mong labanan ang Hong family ko? Master Jiang, huwag kang matakot sa kanya. Naku. Aba naku. Tigil ka na sa pagsasalita. Ito naman, ito ang Hong family.
Kahit ang Valkyrie ay hindi mo kayang haapin. Lalo na ako pa. Isang ulilang matanda nga naman. Matanda, ikaw ay isang kilalang tao sa Dacia. Dapat kang manindigan at magsalita ng tama. Ipagtanggol ang katarungan. Matanda na ako. Ayon naman ay mga kabataan. Ang kinabukasan ay sa inyo. Mga kabataan kayo, mag-away kayo ng mga kabataan. Huwag ninyo akong isali. Ako'y kalahating nasa libingan na lang na matandang lalaki. Yeyang. Inaamin ko sa iyo. May kaunting kakayahan ka. Ngunit sa harap ko bilang Hongmaster, yon ay malit na laro lang. Parang nagpakitang gilas sa harap ng dalubhasa. Walang makakapagligtas sa iyong gayon. Sinasabi ko ito, Hong Yunfi. Ye Yang, tumakbo ka na. Ako ang haharang sa kanila para sa'yo. Gayon palang tatakbo ka? Huli na. Ye Yang, alam kong may lakas ka. Pero say Hong Yunfei, sa huli siya ay taga-Hong familying sinaunang martial. At saka, Siyu, iho. Kayang gayon aminin mo na rin. Ang batang yin na ito. Konti lang ang alam ko. Pamamaraan na pang-amateur lang. Di ba? Ako. hindi ako, wala akong ginawang ganyan. Huwag kang magsalitang wala. Ye Yang, huwag mong paniwalaan siya. Palagi naman ako, tapat na taga-suporta mo. Naniniwala ako sa'yo. Naku, ikaw, Yi. Hindi ko alam kung anong mababang paraan ang ginamit mo. Maghamaduming gawain. Niloko mo si Sutsiu. Pero, gayon ipapaalam ko sa lahat. Sino talaga ang Swanchan Master? Hindi ka ba titigil? Seryoso, tapos ka na ba? Tigil ka na. Eko, Nagpapanggap ka. Ako, disipulo ng Xuantian Guan, nauna pa. Kinuha mo ang gamit ko pagkatapos. Ngayon binabato mo pa ako ng dumi. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang ibig kong sabihin. Sabi, ano ba talaga ang plano mo? Ako. tama na. Akala niyo ba nawala ako? May mukha ka pang. Magtanong kung ano ang balak ko. Sasabihin ko sa'yo, dahil natatakot ako sa mga tulad mong salot. Sinira mo ang danggal ng Fuanshan daw. O Saj. Gayon. Kakatawanin ko ang ating mga ninunong. Ipapadala kita kay Yama. Kakatawanin ko ang ating mga ninunong. Ipapadala kita kay Yama. Hoy, hoy, hoy. Anong trip mo? Uy, may lakas ka pala. Kanina sinasabi mo, bilang kinatawan ng ating mga ninunong, sinong ipapadala mo kay Yama? Alam mo ba, mula nang itatag ang Xuantian Guan, hindi pa may umangahas na sumagot sa akin ng ganito, na sabihin ang ganyang bagay. Hindi ito tama. Nang lumabas ako kanina, hindi sinabi sa forecast na ulan. Araw pa naman, di ba? Maraw. Naku, ay naku. Bakit biglang kumulog? Ang mga nag-ensayo ay dapat. Tahimik ang puso, parang tubig na walang alon. Naku, hindi dapat ako nagalit. Wuliang Tianzun. Patawad, patawad, patawad. Lumiwanag na ang langit. Ayos lang, ayos lang. Hindi na kami naliwanagan ng kulog na yon. Sisu. May isang pil pa ako rito. Sige, Ito. Ikaw. Hong Yunfei, ano na naman ang balak mo? Ibalik mo ang gamot. Yeyang. Tingnan ko na lang ngayon. Kung anong tricks ang kaya mong gawin. Hong Yunfei. Noong bata ka pa, hindi ba itinuro sa'yo ng nanay mo na huwag kumain ng bagay galing sa estranghero? Huwag mo akong lokohin. Yem. Kakainin ko na. Anong magagawa mo sa akin? Kitang-kita mo ba? Wala namang nangyari. O siya, Hongmaster, kapangyarihan niyang walang hanggan. Panalo siya sa lahat ng laban. Yeyang. Nakita mo ba? Yon mga palabirong gamit mo. Wala nang epekto sa mga may mataas na antas. Bilang Heavenly Master, sasabihin ko. Walang epekto. Ano gagawin ni Ye Yang ngayon? Hindi mo naman. Talagang binigyan mo siyang gamot na panggamot, di ba? Huwag mo naman akong isipin na, sobrang tanga, kumalma ka. Medyo matanda na ako, pero hindi pa ako may Alzheimer's. Kung gano'n, ano ba ang pinainom mo sa kanya? Ang gamot na iyon ay ang tinatawag na Hanxiao, half step. Ano? Sinabi mo kanina na kung ano ang ininom ko. Ano ba ang gamot na yon? Isang kakaibang bagay. Nararamdaman mo ba? Medyo nananlamig ang bibig mo. May bahagyang pakiramdam na parang tinusok ng karayom. Parang nawawala ang pakiramdam. Hindi ka naniniwala?
Magpatampal ka ng tao, tignan mo. Ay naku, halika, patampal mo ako. Huwag mag-antala, patampal mo na. Bilisan. Hindi ka pa kumakain. Gamitin mong may lakas. Ma'am. Salamin. Salamin, bilis. Kakaiba. Bakit hindi masakit kahit kaunti? Oy, matanda ka. Bakit mo ako sinapa? Naparalisa ang mga nerbiyos. Walang pakiramdam. Mukhang sintomas ng pagkalason to. Ikaw, Yan. Ang karumal-dumal mo. Nilason mo ako. Uy, huwag kang magsabi ng kalokohan. Wala talagang ganoon. Nilagay ko lang sa gamot. May halo lang akong konting lumang halamang gamot. Yayaw. Hindi naman siguro. Yung mga sangkap na ginamit mo sa paggawang gamot, siguro expired na. Nakasulat sa lumang reseta. Sa paggawa ng ilang espesyal na gamot, kailangan ng tamang taon ng sangkap. May mahigpit na patakaran. Hindi ibig sabihin mas matanda, mas maganda. Kung mali ang gamitin, maaari maging kabaligtaran ang epekto. Hong Master, napapawis ka. Hoy, hoy. Bakit ang dami naman? Matanda, anong tinitingnan mo? Hindi ka ba ang dakilang manggagamot ng Dacia? Dali, para kay Hong Master. Gamot at alisin ang lason. Huli na. Ngayon, ang buong ki at dugo niya, laban sa bisa ng gamot. Makakaraos ba siya? Nasa kapalaran na. Anong sinasabi mo, matanda? Hong Master, sabi niya, malapit ka nang mamatay. Hindi inakalaya ni Hong Yunfei, di ba? Si Hejon ang uminom ng gamot ng mga immortal. Ikaw naman, laso ng ininom mo. Sect Leader Hong, may sala at may mananagot. Ang lason na nasayo at sa akin, walang kinalaman sa isa't isa. Ang dapat mong hanapin ay, siya. Tawagin ang mga tao. Dakpin 2. Ang duwag na naglagay ng lason sa kanya. Hawakin ninyo siya. Gusto mong patayin ako. Huwag mong akalang ikaw lang ang mabubuhay. Mga kasama, bugbugin ninyo siya, para may pahinga ang espiritu ni Hong Master. Sandali, mayroon akong lunas. Yeyang. Ibigay mo ang lunas sa akin. Teka. Hong Yunfei, akala mo ba si Yeyang ay? Ang tatay mong si Hong Tailay ba? Kapag humihingi kang pabor, magpakita kang tamang paraan ng paghingi. Yeyang, huwag mo siyang bigyang lunas, saktan mo siya. Kapatid Yang. Ako si Hu, taga. Mali ang mata mo kung di mo nakikilala ang dakila. Ibigay mo na ang lunas sa akin. Palampasin mo na lang ako ngayon. Akala mo siguro na nagsisimula ng mga ngati ang bibig mo? Masakit, masakit, masakit. Dapat nga masakit. Kapatid Ye, tigilan mo na to. Bigyan mo naman ako ng lunas. Kapatid Ye, tigilan mo na to. Bigyan mo naman ako ng lunas. Ikaw ang sect leader ng Xuantian Guan. Ang pinakaunang tao sa Xuantian Dao. Hindi ka dapat manghihinayang sa ganitong maliit na problema. Kaya mo yun ayusin mag-isa. Bakit ka pa kailangan ng lunas? Tama ba ako? Tama nga, Hong Master. Hindi mo ba sinasabi na ikaw ang Xuantian Master ng Xuantian Guan? At ikaw ang head ng Xuantian Sect? Ang ganitong maliit na lason, hindi dapat makapigil sa'yo, di ba? Nga. Tapos ang Xuantian Guan ay may pamana pa mula sa mga sinaunang cultivators. Kayo pa nga. Ano ang tinitingnan ninyo? Ako ang Heavenly Master. Nang lumabas ako ngayong araw, hindi ako nagdala ng aking talisman. Hong Master, lumalaway ka. Papal. Bigyan ako ng papal. Grabe ang lason. Ay, tapos na. Nagsasalita na, lumalaway pa. Ay, sigurado. Umaabot na ang lason sa utak. Bigyan ninyo ako ng antidote, agad. Kuya Yang. Hoy, Yang. Ang sinasadyang paglalason ay kremen. Kung hindi mo ako bibigyan ng lunas, tatawag ako ng pulis at paparusahan ka. Alam mo rin kapag may problema, tatawag ka ng pulis. Ano ang kinatatakutan? Yemem, sasabihin ko sa'yo, ngayon ay lipunang sumusunod sa batas. Kung hindi mo ako bibigyan ng lunas, maghanda ka na, maaring makulong ka. Hindi mo pa rin ako binibigyan ng lunas. Maghanda kang mahatulan. Yeyang, huwag kang matakot. Kami, Seven Peaks International, ay may pinaka-autoridad na legal na departamento. Ganito ang antas. Sapat para madamay si Hong Yunfei. Mamatay dahil sa lason. Su Tsiu, ikaw ba? Sadyang gusto mo akong makita na mamatay? Hadyang, kunin yung cellphone, record na. Simulan na. Bawat salita ni Su Tsiu. Kahit isang bantas, hindi dapat maiwan. Su Tsiu, sasabihin ko sa'yo, Kung mamatay ako, hindi ka makakatakas sa akusasyong panghihikaya.
Ikaw talaga. Suchi, pwede kang manahimik. Pero bawat salitang sabihin mo ay magiging katibayan sa korte. Hong Yunfei. Sinasabi mong ikaw ang Chuanchan Master. Hindi mo masolusyonan kahit itong maliit na problema. Hindi mo ito masosolusyonan. Nakakahiya. Ginagayan niyo pa ako. Sabi mo, di ba, Master Jiang? Wala yun. Ay mga kabataan. Huwag kayong magpakalokohan. Maniwala kayo sa agham. Bigyan na siya agad ng antidote. Huwag hayaang may mamatay. Ibigay mo sa akin ang lunas. Alam kong nagmamadali ka. Pero huwag munang magmadali. Lahat kayo. Nakikita nyo ba ang pasa sa mukha ko? Masakit ba? Pasensya na. Hindi ko dapat sinapak ka nung nakaraan. Bakit hindi pa nawawala tong matagal? Gusto mo linisin at gamutin ko? Hindi na kailangan. Naku, Ayan, nawala na. Binata. Ayan, nawala na. Wala na. Binata. Ikaw. Paano mo ginawa yan? Gusto mong matuto. Ituturo ko sa'yo. Wala na. Ang laki ng pasa na to. Ayan, nawala na. Kamangha-mangha ang husay. Talagang kamangha-mangha. Hong Master, si Yang na to. Mukhang may alam siya. Tara, umalis muna tayo. lumayo ka doon. Sinasabi mong umalis ako ngayon? Gusto mo ba akong patayin? Hong Yunfei, bilang head ng Chuanchan sect, ikaw, wala siyang anumang paraan. Hindi ka ba pek? Ye Yang. Nagkamali ako. Ikaw ang sect leader ng Fuanshan Guan. Ibigay mo ang lunas ngayon. Inamin mo ba ang pagkakamali? Hindi. Alam mo, malapit ka nang mamatay. Alam na ni Heavenly Master Yi ang pagkakamali niya. Ang mga monghe ay maawain. Ibigay mo na ang lunas sa kanya. Ma, si Ye Yang ang Heavenly Master ng Xuanshan Guan. Hindi siya isang monghe. Pero kung may mamatay, hindi yan maganda. Master Jiang, tulungan niyo po. Iligtas niyo siya. Kung kumalat ito, makakaapekto rin ito sa inyong reputasyon. Six na. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hawakan ninyo siya ng mahigpit. Umaalon ang dugo at buhay. Pamumula ng mukha. Ibok ng puso, paangkulog, lasong apoy na umatake sa puso. Hindi na marami ang oras. Kahit gusto kong alisin ang lason, kailangan ko munang malaman ang sangkap ng lason. Anong gagawin natin? Bata, malaki ang kapangyarihan ng Hong family. Kahit ang Dragon Lord ng Dacia, kumakatakot pa rin ng kaunti. Aminin kong may kakayahan ka, pero hindi mo dapat gamitan ang Hong family. Makinig ka sa payo ko. Ibigay mo ng maayos ang antidote. Ikaw ok, ako ok. Lahat tayo ok. Ibigay ang lunas. Ibibigay mo, papatatawarin ka namin. Kung sasabihin ko naman, Walang lunas? Sasabihin mo agad sa akin. Ano ang sangkap ng lason? Ngayon din agad. sigurado ka ba? Iyan talaga ang lason. Siyempre naman, kung hindi ito nakakapaso sa puso, bakit kikilos ng magulo ang dugo? Pula ang mukha niya, tibok ng puso, paangkulog. Sisu, malinaw ba sa'yo? Nakarinig ako. Ang matanda naman, sinasabing ikaw ang naglagay ng lason kay Hong Yunfei. Ako, ang sect leader ng Xuanshan Guan. Para lang talunin ang isang junior, kailangan ba akong magtaksil? Walang dahilan. Siya pa ring pinakamakaintindi sa akin, Sisu. O, bata, wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Sabihin mo agad sa akin, ano ang sangkap ng lason? Ngayon din, Hindi ka na magpanggap dyan. anong sabi mo? Sa totoo lang, hindi ako nakarinig ng Master Jiang ng Heavenly Medical Pavilion. Ngunit hindi ko inakala na manloloko ka pala. Bata, pwede mong questionin ang aking pagkatao, pero hindi mo dapat questionin ang aking pagkakakilanlan o ang aking kakayahan. Wala kang alam. Paraan? Yun ay pinaghalong Sichuan pepper at sili. Pinagsama at ginawang maliit na bilog. May halong pa. Konting teknolohiya at malupit na pamamaraan. Karaniwan ginagamit ko ito para magpukaw at gisingin ang isip. Sinabi mong lason iyon. Sichuan pepper at sili. Ano iyon posibleng? Hindi ito lason. Hindi pala lason ang pil na ito. Naiintindihan ko na. Pamamanhid mula sa Sichuan pepper at naginit dahil sa sili. Hong Master, hindi kailangan ng anumang antidote. Uminom ka lang ng tubig. Tibig, bigyan ninyo ako ng tubig, mabilis. Hong, Huwag gumalaw ng padalos-dalos. Kung hindi, titindi ang sirkulasyon ng dugo. Mas madaling lumala ang lason at mamatay. Hong Master, uminom ka ng dahan-dahan. Hong Master, kumusta na kayo na yon? Ay naku, tapos na. Huwag gumawa ng padalos-dalos. Ayan, siya na. Talagang naging bobo na siya.
Ikaw, Yang, napakasama mo. Nilagay mo yun sa paminta at sili. Hinahalo mo ng lason. Yeyaw. Hindi ba? Yung mga hinahalo mong iyon. Mga teknolohiya at matitinding metodo. Expired na nga. Malaki ang posibilidad. Hindi dapat. Anong nangyari? Ikaw. May emosyonal kang pagbabago. Kailangan pa ng karagdagang pag-resuscitate. Umalis ka rito. Ikaw, matandang yan. Hindi ka naging bobo dahil sa lason. Ikaw ang tunay na naging bobo dahil sa lason. Lahat naman ng pamilya niyo na biktima ng lason, nagiging hangal. Gets ko na naman. Ganon pala. Si Yang. Isang palo ni Yang, nagising na siya. Nawalan ng bite. Hong Master. Ang ganitong kaso tinatawag na isang matinding paggising. Hoy, Hong family, bakit hindi kayo agad lumuhod at humingi ng tawad kay Master Yi? Isang malakas na wake-up call. Toto, matinding pagising. Ito ang kakayahan ng mga immortal. So siya pala. Siyang tunay na Swantian Master. Hindi na nakapagtataka na pinili ni Kuya na si Sufio, ang magpatakbo ng Seven Peaks International. Ang kanyang mata sa tao, talagang mas mahusay kaysa sa atin. Matagal na akong nasa ganyang mundo. Di ko inakala na mababaliw ang pangalan ko ngayon. Mawawala ang dangal ko. Ang kapangyarihan ng Chuanchen daw. Tunay na kahanga-hanga. Ang daan ng master, napakalalim nga. Ako, inatanggap kong talo. Hong family, mayon pa rin ba kayo sa salunga? Hindi pa ba kayo matuto? Magmadali kayong lumuhod at humingi ng tawad kay Master Yi. Hong Yunfi, ano ba talagang balak mo? Huwag kang magwalang galang sa harap ng Suanchen Master. Ano yan? Bah. Ikaw. Anong ikaw? Ikaw, matandang gago. Kahit ang mga sintomas ng sobrang pagkain ng Sichuan pepper, nagagawa mong maling i-diagnose bilang biglang attack sa puso. Mali pa ang sabihing palpak na doktor sa'yo. Ako, husgahan mo ito. Matanda po. Sa tingin ko, tama siya ngayon. Talaga, palpak na doktor ka. Kung hindi siya nalason, paano mo ipapaliwanag ang biglang pagising kanina? Biglang pagising. Meron ba? Yung naunang malaking paligsahan kanina. Ah, iyon. Nakita kong puro isip siya. Kung nalason ba talaga? Sa tingin ko, tayong lahat, naiipit na sa paghihintay. Kaya sinampal ko siya, para pagmulat at makita ang katotohanan. Ano? Ganun ba? Ang anak ng Hong family. Sinasayang lang niya ang malaking paligsahan niya. Paano masasabi na nasayang? Sinayang ang oras ng lahat. Parang krimen yan. Kapag na-distract pa siya ng 1 segundo, nasasayang ang 10 minuto ng iba. Yan. Ano? Malaking pagising. Fake yan. Yang. Niloko mo ako. Kalmado ka. Hindi ko sinabing may pagising. At saka, ang gamot kong iyon, ginawa lang sa sili at malapaminta. Hong Master, huwag ninyo akong sisi. Lahat yan gawa ng tusong si Yang. Nasisuka na ako pag nakikita kita. Lumayas ka. Hindi ko kasalanan. Yeyang. Ayos ang taktika. Medyo ordinaryo lang naman. Konti lang ang tindi. Huwag kang magyabang na maaga. Ang kahihiyan ngayon. Sa susunod, ibabayad ko ng 100 bises, Hong Yunfi. Sisu. Tao siya na. Palaging nagbabalik ng galit. Maliit ang puso niya. Emye. Siguro hindi siya tinanggap na natalo. Hindi ko naman pinahirapan siya. Pinagbawalan ko lang siya na, huwag na siyang magpanggap na disipulo ng Chuanchen Guan. Manloko ng tao. Yeyang. Kung may tapang ka, magtakda tayo ng oras. Maghiwa ng linya dito. Hintayin ninyo hanggang handa na ako, ang Heavenly Master. Tapos doon na tayo magtatagisan. Pagdating niyan, titingnan natin. Sino ang tunay na Chuanchen Master? Sige na nga, sige na. Ayaw ko kasi. Mapatawan ng sisi na inaabuso ang maliit. Tama na. Talo ay talo. Ano pang pilit-pilit? Magtakda tayong oras. Maghiwang linya. Wala akong dala na artifact ngayon. Hong Yunfei, ang kapal ng mukha mo. Nagkulang lang ako kanina, Heavenly Master lang ako. Hindi ako umilat. Nagpapanggap lang. Sisu, huwag niyo na siyang pansinin. Ang mahalaga ngayon ay tanggalin ang lason sa iyong ina. Ginang, ang gamot na ito ay makakawala sa kakaibang lason sa katawan ninyo. Nanay, kain mo na agad. Sandali lang. Anong ginagawa mo naman ngayon? Pinaghihinalaan ko na may problema ang gamot ng binatang ito. Siyempre naman. Ang gamot ng binata. Baka may halong problema. Anong karapatan niyo na basta magtuliksa ng walang ebidensya?
Ang doktor pag nag-aalaga ay sinusunod ang tingin, pandinig, panong at pagsusuri. Simula nang pumasok siya hanggang ngayon, wala siyang anumang kontak kay Ginang Su. Anong karapatan niya na sabihin na si Ginang Su ay naangkin ng kakaibang lason? Sa pagkakataong ito, sa tingin ko tama ang sinabing pumapayat na manggugulo. Tama nga naman, Ye Yang. Paano mo nalaman na may lason ang nanay ko? Nanjing. Kabanata 61. Paano ipaliwanag? Ang malaman sa pagtingin, iyon ang tinatawag na di makawala. Ang malaman sa pagtibok ng pulso, iyon ang ibig mong sabihin, nalaman mo sa pagtingin? Tingnan ang 5 kulay. At malalaman mo ang sakit. Hindi mo naman siguro alam ang pinakapayak na mga bagay, di ba? Ang makita mula sa labas, ito ang tinatawag na santo. Ang makita mula sa loob, ito ang tinatawag na Diyos. Sa mga tala ng Heavenly Medical Pavilion, tanging ang unang punong guro lamang ang umabot sa ganitong antas. Ikaw, Sino ka nga ba talaga? Sect leader ng Xuantian Guan. Ye Yang. Ikaw, bullshit. Sinasabi mong ikaw ang sect leader ng Fuanshan Guan? Itatanong ko sa'yo, sino ba ako? mumuni ka nga. Ikaw namang api. Hoy, matandang gago. Anong besehan mo sinabing gago ako? Huwag mong akalain na dahil nadiskubre ang Xuantian Guan site sa lupaing pagmamay-ari ng Hong family, may karapatan ka na magmalaki bilang sect leader ng Xuantian Guan. Hoy, matandang gago. Ikaw. Ang kunwaring sect leader ng Xuantian Guan. Kahit si Hong Tailai, ang tatay mo, hindi man loloko para agawin yan. Ginoong Yiyang. Ipinapakita ko ang paggalang sa iyong galing bilang manggagamot. Ngunit payo lang. Malaki ang magiging epekto kapag inihalin tulad ang Xuantian Guan. Huwag kayong magpaligoy-ligoy o gumawa ng kahambugan. Ako si Ye Yang, ang buhay ko'y maayos na kailangang hindi ipaliwanag. Hindi ako nangangailangang magpaliwanag sa iba. Kumain ka ng kampante. Ginoong Yi, itong gamot na ito, talaga namang kayang tanggalin ang kakaibang lason sa loob mo. Sa tingin ko, ang lalaking may epli dongye. At itong matandang udlot, parang magkasanib. Hindi ko siya kilala. Kung alam ko na tinawag na ng Su family ang Ginoong Yiyang, bakit pa ako papasok dito para magpakitang gilas? Parang paghahamak sa sarili. Susiw, pakinggan mo ako. Makinig ka. Tingnan mo, yung batang epli dong yun na yan. Sabi niya mula agad, tita. Sinabi niyang may nahawaang kakaibang lason ka. Tapos saka sinabi na matandang, yan. Paano mo nalaman? Tapos sinabi pa ng batang si Yang. Ganito ko lang nalaman. Nag-usap silang dalawa ng pabulong. Nagsalita sila ng tamba. Tapos naging manghihilom na si Yang. Ano sa tingin mo? Parang niloloko tayo, di ba? Yung sinabi kanina ni Ye Yang, galing ito sa dakilang manggagamot Bianque at sa aklat na Nanjing. Hindi mo ba alam kung sino si Bianque? Ayos. Kahit may counting trick si Yang. Pero ang matandang ito, ni hindi niya mapansin na sobra ang sili na kinain ko. Hindi man ako kasing galing sa medisina ni Ji, pero ang lason na inilagay ko kay Madam Su ay alam ko agad, hindi kailangan ng ibang pagsusuri. Ano? Bakit mo nilason ang hipag ko? Ano nagawa namin ng pamilyang Su sa'yo? Master Jiang, ang pag-asikaso ng pamilya susayo deti. Hindi man ito marangya, pero inalagaan ka namin ng maayos. At ginawa mo pa ito. Tioda, huwag kayong mag-init muna. Sigurado may malaking pagkakaintindihan dito. Sutsiu. Ayan, sinabi ko na. Si Yang at itong matanda magkakasama nga. Ayaw mo maniwala. Ye Yang, ano ba talaga nangyayari rito? Gamitin ang lason kontra lason. Walang problema. Pero ang dami ng gamot, masyadong konserbatibo. Hindi lang nito natanggal ang lumang lason. Kundi nagdulot pa ito ng dagdag na pasan sa pasyente. Nanay. Nanay, anong nangyari sa'yo? Paano maaring ganito? Sinunod ko naman ang hakbang sa lumang aklat ng medisina. Sinubukan ko ang lason mismo. Sinungaling. Lumayas Ye ka. Yang, kumilos ka. Tulong, iligtas niyo ang nanay ko. Huwag nang abalahin si Emarjin at si Yang. Ang sakit ni nanay. Alam ng nanay ang sarili niyang kalagayan. Si Su, huwag mag-alala. Una, papainumin muna natin ang iyong ina ng gamot. Hayaan niyang lunukin ang gamot. Ye Yang. Si Auntie Su ay umiyubo ng dugo. Critical ang kanyang kalagayan. Ikaw, bakit inulit mo pa rin ang ganyang paraan? Isang mahiwagang gamot lang. Isang palabas na nag-angking gumagaling sa lahat. Epektibo ba yun? Subukan natin, malalaman natin. Suti, anong ginagawa mo? Tita, naniniwala ako kay Ye Yang. Hindi siya manloloko sa akin. Tita Su. Mama,
Bilis, iligtas mo si Mama. Nawalan na ng pulso si MRS Su. Lumalaki na ang mga mata niya. Maghanda na kayo para sa libing. Mama, Eche. Yeyaw. Anong gamot ba talaga yung ipainom mo kay Mama? Yang. Wala namang personal na away ang pamilya Su sa'yo. Masyado pa ngang naniniwala si Fiu sa'yo. Bakit mo ninanais na wasakin ang pamilya Su? Para siya sa kayamanan ng pamilya Su. Yiyang, di ko inakala na para sa pera lang, ay isang mandarayang walang konsensya. Akala ko ba ikaw ay mabuti? Gusto pa kitang irekomenda sa Heavenly Medical Pavilion. Ang taong ito ay malupit. Malalim ang pag-isip. At matalino sa pagsasalita. Yemi, Yeyang. Sa totoo lang, inaamin ko hinangaan kita. Para makalapit kay Susiu, pumayag ka magtago sa Seven Peaks International sa loob ng 3 taon bilang isang ordinaryong empleyado. Ano? Empleyado lang siya sa kumpanya. Susiu, baliw ka ba? Tinawag mo na lang ang simpleng empleyado. Dinala mo siya para magpagamo sa tatay mo. Inaasam mo ba na mamatay siya agad? Siu, kapatid. Si Yeyang ang dahilan ng pagkamatay ng aming tiyahin. Iwas ka pa ba sa katotohanan? Hahayaan mo ba siyang patayin din ng tatay mo? Hong Yunfei. Ito ay usapin sa family. Wala itong kinalaman sa'yo. Ang usapin ng pamilya ninyong Su, wala akong karapatang makialam. Ngunit may nagpapanggap na disipulo ng Fuanshan sect. At pumapatay sila ng tao sa labas. Kaya bilang sect leader, kailangan ko na itong asikasuhin. Si Yeyang. Gayon na ganito. Susuko ka na ba? O, Tapos na. Yeyaw. Anong balak mo? Siyu, Pinagkakatiwalaan kita. dalhin ang kutsilyo. Ayos na. Bumuhay na siya. Hindi patay si Madam Su. Ayos na si Hipag. Biti naman. Ayos naman, mabuti na. Si Susu Chiwe. Tingnan mo, nanay mo lang ay bahagyang napoison. Wala namang malalang sakit. Isang gamot lang. Tapak. Galing agad ang sakit. ikaw, Iyang, pakawalan mo ang anak ko. Ma. Kaya mo nang tumayo? Ed, Ayos na ang binti mo. ayos na ang binti ko. Ayos na talaga ang binti ko. Gumagaling na talaga ang binti ko. Ayos, Ma. Yiyang. Yung gamot mo, epektibo talaga. Hindi lang tinanggal yung lason sa katawan ko. Pati ang matagal na kong sakit sa binti. Gumaling din. Mula ngayon, ang kasal mo kay Yuyu. Ayunan ko na. Yuyu, sandali lang kayo. Bababa lang ako, balik agad. Ma, dahan-dahan. Saan sila? Ay. Si MRS Su, 20 taong binti niyang may sakit. Ngayon wala nang nararamdaman. Si Yang, isang gamot lang, agad ng lakad na paang lumilipad. Ang talagang skill ng mga immortal. Hong Yunfei. Saan ka patutungo? Hindi ba may sasabihin ka sa akin? Yeyang. Huwag kang magyabang ng maaga. 30 taon sa silangan, 30 taon sa kanluran. Huwag mong apin ang batang dukha. Hong Yunfei, lahat tayo mga adulto na. Pwede ka bang maging mas mature? Hindi na yung 30 taon. Na yan, paglipas ng 60 taon. 70 taong gulang ka na. Hindi ka na nakalibing, nasa kabaong ka na. Ano ang alam mo? Ang lalaki hanggang sa kamatayan bata pa rin. Mga tumatandang bata, hindi kita binubuli. Umalis ka na. Mula ngayon, huwag ka nang magpanggap na estudyante ng Xuantian Guan. Ano nang ibig mong sabihin na nagpanggap ako? Ako'y isang totoong Heavenly Master. Sa loob ng Fuanshan Hall, sumasamba kami sa mga nakarang immortal na guro. At ang mga pangalan, ninakaw sa stel ng Fuanshan. Ang kasalukuyang sect leader ng Fuanshan Guan. Ang ulo ng Fuanshan sect. At ikaw, nagkukunwaring estudyante ng Fuanshan Guan. Mukhang hindi mo alam na sa loob ng Fuanshan Guan, may Fuanshan Hall at Fuanshan Stel. Sa loob ng Fuanshanguan, may 2 lugar na iyon. Xuantian Hall, dito inilalagay ang mga rebulto ng disipulo ng Xuantian Guan. At ang Xuantian Stel na ito, nakaukit ang pangalan ng Xuantian Guan, mga pangalan ng mga nag-ascend ng bawat henerasyon. At ako, ginagamit ko to para himukin ang aking mga disipulo. Kumain ka ng kahel. Salamat, ete. Kain na. Galing ito sa puno ng kahel sa Chuanan, na ako mismo ang pumitas. Lumang uri, hindi madaling mabili sa labas. Ano? Sandali lang. Nakapunta ka pa sa Chuanan. Paano yan possible? Ang Chuanan mula rito, maghawalong daang lipa balik-balik. Kahit lumipad ka, hindi ganyan kabilis. Bakit hindi pwed? Kumain ka ng Huanshan Pill.
Makakalakad ng 1 bilyong hakbang sa isang araw. 3 beses na paikot sa mundo sunod-sunod. 1 bilyon? Pasiklaban lang. Naghahanap lang ng pansin. Maniwala ka o hindi. Yiyang, ang ama ni Yu, matagal nang nakaratay sa kama. Pwede mo ba? Bigyan mo rin siya ng isang Huanshan pill. Yeyang, Magsasabay na naman tayo. Sedge na. Tingnan natin kung sino ang maagang makakapapagaling sa tiyuhin. Hong Yunfei, tigil ka na sa pagmamayabang. Alam naman lahat, ang pagiging Guantian Master mo ay parang ipinapakita lang. Huwag ka nang magpakaastig. Hong, anak. Payo lang. Huwag mong gawing kahihiyan ang sarili mo. Hong Yunfei. Kahit miyembro ka naman ng sinaunang Hong family. Ang sakit ng kuya ko, kahit si Master Jiang, ay walang magawa. Ano ka lang naman sa amin? Yeyang. Tatanungin kita, sigurado ka ba? Yeyao, tara. Pupunta tayo para magpatingin sa tatay ko. Huwag mo na siyang pansinin. Sage, umalis ka na. Hindi ako makikipagkompetensya ngayon. Hindi ninyo yon pipiliin para sa akin. Dalhin ninyo siya pataas. Kuya, tatay. Eh. Hong Yunfei, anong balak mo ba talaga? Anong balak? Yeyang. Nasa kamay ko ng gayon si Su Hongwei. Gayong laban na ito. Kahit gusto mong makipagkompetensya, kailangan mo pa rin makipagkompetensya. Gayong labanan. Kailangan kang makipagsabayan. Ayaw, kailangan pa rin. Hong Yunfei, hindi ka ba nahihiya? Su Qiu, di mo pa ba napapansin? Si Hong Yunfei, para maging manugang ng pamilya natin. Sobra na. Talagang baliw na. Yeyang. Isa lang tanong. Kaya mo ba? Mga kabataan ngayon. Walang respeto talaga. Huwag mo akong istorbohin ng kung ano-anong usap. Ngayon, magtatagisan lang tayo. Sino ang makakapapagaling kay Su Hongwei? Kung matalo ka, kailangan mong aminin. Ako ang sect leader ng Fuanshan Guan. Kung ikaw naman ang matalo. Ako. Hindi ako matatalo. Lalo na hindi. Anak ng Hong family. Wala kang alam sa sakit ni Su Hongwei. Wala kang alam. Matanda ka. Bakit saan-saan nandiyan ka? Makinig ka. Hindi mo pa alam ang lakas ko bilang Heavenly Master. Wala ka pang alam. Hong Yunfei, hindi ko papayagan ang peke mong yan. Xuanchen Master, huwag kang gumawang anuman sa tatay ko. Hong Yunfei. Kung marunong kang kumilos ng tama, palayain mo ang kuya ko. Hong Yunfei, kung hindi mo pa sila pinapalaya, tatawagin na namin ang pulisya. Dumating ang Valkyrie. Anong dahilan ng inyong pagbisita? Karamdaman ng punong Su. Kaugnay ito ng ilang lubos na lihim. Nag-aalala si Dragon Lord. Kaya't ako mismo ang dumating rito. Kuya, nagkita na naman tayo. Hong Master, maaari ka nang magsimula ng ritual para linisin ang kasamaan kay Head Su. Hong Master, maaari ka nang magsimula ng ritual at simulan ang paglilinis kay Head Su. Ano? Paglilinis ng kasamaan? Valkyrie, sa Hong Yunfei na ito, manloloko lang talaga siya. Hindi siya tunay na Fuanshan Master. Si Yeyang ang tunay na isa. Nagtuturo ka ba sa akin kung paano kumilos? Hindi po. Wala pong sinasabi. Sa susunod, hahayaan ko si Hong Master na magsagawa ng ritual para sa paglilinis sa katawan ni Head Su. Sino ang sumasang-ayon? Sino ang tutol? Tinatanggihan ko. Sobra ang hangarin ninyong pumatay. Masyado namang mabigat yan. Fang Uing, sino ang gagamot sa sakit ng tatay ko? Ako ang magdedesisyon. Hindi ko hahayaan na ang iba ang magdikta. Ngayon, kahit dumating pa ang Dragon Lord, hindi pwede. Sumamo kami sa Dragon Lord. Hong Yunfei Fuanshan Guan. Sumasainyo, Dragon Lord. Mahal na Dragon Lord, kami po'y bumababa. Suksiyo. Pakiusap, hayaang si Hong Masterang mag-alis ng masamang dala sa tatay mo. Ito ang kagustuhan ng Dragon Lord. Gusto ba ng inyong pamilya na sumalungat sa biyaya ng Dragon Lord? At pagkaparusahan ng buong angkan? Gusto ba ng inyong pamilya na sumalungat sa biyaya ng Dragon Lord? At pagkaparusahan ng buong angkan? Yu, ang Valkyrie ang kumakatawan sa kalooban ng Dragon Lord. Sundin na lang natin ang kanyang plano. Pag hindi gumana si Hong Yunfei, doon napapasok si Yang. Hindi pwede. May sakit ang tatay ko. Bakit ganoon? Hindi ba pwede magpatatawag kaming doktor? Kuya, pakisabi mo naman sa magandang Ed, ha? Baka pati nanay namin. Patayin niya ang buong pamilya Su. Yaw, nakikita mo rin ba? Parang may itim na usok na lumalabas sa katawan ng mommy mo. Kue, nakikita mo rin? Kue, huwag mong sasabihin kay mommy. Nakikita mo rin siyang naglalabas ng itim na usok. Baka magalit siya. Relax. Di ko sasabihin kanino man. Pinky promise. Yiyang, Anong pinag-usapan niyo kanina?
Sabi niya, sa totoo lang, ang Valkyrie. Hindi talaga naniniwala. Sabi niya, si Hong Yunfei ang sect leader ng Xuantian Guan. Lahat ito ay utos ng Dragon Lord. Valkyrie, walang magawa. Pero, Nandito ako. Walang sabit. Su Xiu, ipapakita ko sa'yo. Sino talaga ang Fuanchan Master? Valkyrie, dapat ay report to sa Dragon Lord. Hong Yunfei, possible. Baka hindi siya talaga ang Xuantian Master. Valkyrie, kung may mangyaring masama sa asawa ko ngayon, ipapahabol kita sa mga autoridad. Tama si Hipag. Hong Master. Pwede nang magsimula. ano to? Xuantian Mirror. Paano nila yan nahukay? Tama nga. Tama ang hula ng Dragon Lord. Ang Xuantian Mirror ay nasa kamay na ni Hong Yunfei. Xuantian Mirror. Grab, ito ay imposibleng mangyari. May totoo palang ganito sa mundo. Isang mahiwagang bagay tulad nito. Master Jiang, ang Xuantian Mirror, ano ba talaga yan? Ayon sa mga natuklasan sa Xuantian Guan site sa Longxi Mountain, sa kamakailang arkeolohikal na paghuhukay, ipinapakita na may isang bagay sa Xuantian Guan na kilala bilang Xuantian Mirror at nakakapagbalik buhay at nakakapagdagdag pa ng haba ng buhay. Grabe, sobrang lakas ng Xuantian Mirror. Ilang yan ay ilang bahagi lang ng kapangyarihan ng Xuantian Mirror. Sa katunayan, ang tunay na lakas ng Xuantian Mirror ay malamang alam lang nyon sikretong sect leader ng Xuantian Guan na si Yang. Yiyang, Kahit pareho ang pangalan at may kakayahan naman siya. Ngunit ang may hawak ng Xuantian Mirror lang. Siya ang tunay na Xuantian Master, sect leader ng Xuantian Guan. Walang duda. Hong Yunfei, ang siyang tunay sa henerasyong ito, sect leader ng Xuantian Guan. Ano? Na makakapagana ng Xuantian Mirror. Ayos. Bah, ako. Ye Yao, mag-ingat ka naman. Kinuha na ni Hong Yunfei ang Xuantian Sword, ganyang klaseng relic, at nagbibiro ka pa? Nakakainis ang ngiti mo. End era. Lahat ng sining nang hihina na makakapagana ng Xuantian Sword. Dapat siyang papurihan. Naku. Bakit ninyo tinitingnan ako? Makakapagana ng Xuantian Sword. Kailangan lang ng kamay. Pupurihin ko lang siya. Binibigyan ko lang siya ng mukha. Ok? Yeyang, Buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Gayon malalaman mo ang agwat sa atin. Tila langit at lupa. May alam ka naman. Hong, bata. Simulan mo na ang palabas mo. Walang duda, Xuantian Master. Ang salamang ka na yan. Labis ang husay. Talagang kahanga-hanga. Hong Master, walang hanggan ang kapangyarihan. Walang kapantay ang kapangyarihan ni Hong Master. Yeyang, nasa kamay ko ang Fuanchan Mirror. Tingnan natin anong laban mo sa akin. Hong Family Head. Ang dahilan ng pagdating namin. Sigurado alam mo rin yon. Ang Xuantian Mirror ay talaga sa Hong family. Ngunit Dragon Lord, kung hihilingin mong ibigay namin ito, hindi pa patay ang ama ko. kung susubukan ninyong agawin mag-isa ang mana ng Xuantian Guan, hindi ba kayo natatakot masira ang lakas ng Hong family? Sa totoo lang, ang anak ko, Hong Yunfei, kinikilala na siya ng mga naunang Xuantian Guan Masters. Naging sect leader ng Xuantian Guan sa kasalukuyan. Kayang patakbuhin ang Xuantian Mirror. Hindi totoo. Hong Family Head. Kahit na kinilala na ng Xuantian Mirror ang may-ari. Pero ang Xuantian Guan City may malawak na implikasyon. Kaya, Pakiusap, unahin mo ang kabuuang interes. Ito ay, Ang interes ng pamilya Su. tama. Ang anak kong si Hong Yunfei ay nasa pamilya Su ngayon. Ginagamit niya ang Xuantian Mirror para gamutin ang matandang si Su Hongwei. Ito ang panahon ng Hong family. Sa wakas, darating na. Ipatawag ninyo lahat na magigiting ng Hong family. Sumama kayo sa akin papuntang bahay ng Su para suportahan si Hong Yunfei. Sa mga nakaraang taon, tahimik kong sinyasat ang libo-libo. Lahat ng may pangalang Yeyang. At sa huli, nakapili kaming pinakasuspekhoso. Ang Yeyang na iyon ay isang maliit na empleyado sa Seven Peaks International. Walang namumukod tanging abilidad. Pero kakaiba. Ang panganay na babaeng Su family, parang sobrang interesado sa kanya. Si Tsiu, siya ang direksyon ng Su family. Tara, silipin natin. Nakita na ni Fang King ang Dragon Lord. Nakita ko rin kayo, mga ginoo. Pagpupugay sa Dragon Lord. Pagpupugay sa sect leader. Magandang araw sa inyong lahat. Agpupugay sa Dragon Lord. Huwag na kayong magpormal. Hayaan nating makita ang lunas ng Heavenly Master. Hindi maganda ang sitwasyon. maghadino. Kumusta ang pagganap ng aking anak?
Ang Hong family ay nagkaanak ng isang kahangahangang anak. Sa loob ng 3 taon, pinakamataas. Magiging nangungunang pamilya kami sa Gretsia. Ayat ang anak ay napuri pa nga ng Zenbi King. Walang pagsisisi. Ang bansang maestro. Ano sa tingin mo? Ako. Manonood lang ako. Bat, anong pinagatawanan mo? Wala lang. Para sa akin, kayong lahat, may nakatagong motibo. Medyo interesante nga. Kabataan, may sasabihin ako. Kung magsasalita ka ng walang preno, mapapahamak ka lang. Ba, Huwag mong isipin na dahil pabor ka kay Sutsiu, at napagkamalan mong natalo mo si Hong Yunfei ng 2 beses, ay magmukha kang mayabang, walang muwang sa mundo ka pa. Isang batang henerasyon ka lang. Lahat kami, para sa simpleng buhay mo, parang pagtanaw sa langit. Kayo naman, dalawa, wala ba kayong sasabihin? hahaha. Isang simpleng empleyado ng Seven Peaks International. Ngunit sa likod ng eksena, tahimik na sinusuportahan niya ang higit 10 mga kolehiyanteng mula sa mahirap na kabundukan. Ganitong tao, hindi ako karapat-dapat maghusga. Ako, gusto ko lang tumingin, ang sinasabing Xuanchen Mirror, talaga bang kayang pagalingin? Si Su Hongwei. Magugulat ka. Bat, alam mo ba si Su Hongwei? Anong sakit niya? Lumalabas nagbasa lang siya ng ilang mga aklat ng medisina. Mga kabataang nagkaroon ng kaunting kakaibang swerte. Kaya pala puno sila ng kumpiyansa. Maganda ang sigla ng kabataan. Pero huwag naman sobra, lalo na sa ilang pagkakataon. Pagkapakita para makuha ang pansin. May kapalit iyon. Gising na. Gising ka na. Kuya, buksan mo ang mga mata. Dragon Lord, Zenbi King, Imperial Master, at ang pinuno ng Heavenly Medical Pavilion. Mga importanteng tao ito. Lahat sila pumunta para makita ka. Anak, kaya mo yan. Kapag gumising si Matandang Su, wala nang sinuman muli ang magdududa sa pagiging sect leader ng Xuanchengguan. Bakit ka nagpalit ng damit? Galing na ang paa ko. Galing na rin ang tuhod ko. Gumaling din ang almoranas ko. Muling mabuhay. Mahal ko. Sandali lang. Iyang, ano nang gagawin mo? Xuanchen Mirror, kaya lang nitong iligtas ang mga taong hindi dapat mamatay. Kanina, tinanti ako sa kapalaran ng pinuno ng Su family. Nakalaan na may trahedyang ito. Kung gusto mong gisingin siya, kailangang makuha muna ang pagbabago ng tadhana. Kung hindi, Ang magliligtas. ay babalikan ng kapahamakan. Yiyang, Huwag kang magparinig ng takot dito. Akala ko may plano ka. Ganito lang pala. kabataan. Kung ayaw mong matalo, matatalo ka lang. Huwag kang magkunwaring misteryoso. Yeyang. Inaamin ko, talaga namang may kakayahan ka. Pero ngayon, matalo sa sect leader ng Xuanchengguan. Hindi yan nakakahiya. Su Tsiu, Mama, nandito ako. ibigay mo to sa akin ngayon. Yung dinala nyo, si Yang, patalsikin. Ayaw ko na siyang makita. Mama, naniniwala ako kay Yeyang. May dahilan siya. Hindi ako nagbibiro. Hong Yunfei, kung hindi mo unahin ang pinuno ng pamilya Su upang baguhin ang tadhana, kahit mapukaw mo siya ngayon, maaring 3 buwan, o kaya 3 araw lang, kayo dalawa, pereho, mamamatay. Hindi makatuwiran. Su Hongqiang, Su Hongmi, ano pa hinihintay kayo dalawa? Maghanap kayo ng tao ngayon. Alisin ninyo ang balasubas na yan. Palabasin na. Mga tao, security. Ito, umalis. Umalis na kayo. Kuya, Kami ng kapatid ko. Alam naming may kaya ka. pero, trabaho rin namin to. Para kumita lang kami. Napakabait po ninyo. Huwag ninyo kaming pahirapan. Sage na, sage na. Tama na, tama na. Ara na. Sage na. Ngayon, itong mga tao, bakit ayaw talaga makinig? Su Hongwei, dahil ikaw ang ama ni Su Qiu. Kung ganoon ako mismo, ay bahagyang papayag, tutulungan kitang baguhin ang iyong kapalaran. Mama, paano mo magagawa yan? Si Yeyang, nagligtas naman siya sa buhay mo dati. Inaamin ko, si Yang na ito, talaga namang may kakayahan. Ngunit kung susubukan niyang hadlangan si Hong Master, para iligas ang ama mo, iyon ay pagkontra sa pamilya namin. Kaaway na siya ng aming pamilya. Nakakatawa naman. Akala pa namin isang malakas na master. Magaling magganggap. Pero napatigil pala siya ng 2 security guard. At napalabas. Nakakatawa. Sobrang katawa-tawa talaga. Sabi ko sa'yo, Chen Xiao, ito na nga, ginugol mo ang isang taon, na pinakinggan at sinala ang mga tao. Suspetsado. Hindi pa tiyak ang lahat. Sinong makakaalam?
Baka may magtatago pang asong itim. Sutsiu, kapatid. Harapin mo na ang katotohanan. San gayon, ang makakasajib sa tatay mong si Su Hongwei, ay ako, Hong Yunfei. Dahil ako lang talaga, ang tunay na sect leader ng Xuantian Guan. Hong Master, may tugon kayo sa rejuvenation method. Nakiusap kami. Sana iligtas ninyo ang asawa ko. Nakiusap, Hong Master. Ililigtas ninyo ang kuya ko. Yunfei, mas importante ang buhay ng tao. Tama. Unahin natin ang pagliligtas. Ang sumasalungat sa tadhana. Ay mamamatay. Hindi ba? Totoo ang sinabi ni Yeyang? Nakatalagang may kapahamakan ang aking ama. May malaking pagsubok siya. Kailangang baliktarin ang tadhana para iligtas siya. Yeyang. Tin Itson Zienji. Blien Zie Bienjian. Blien Jai Bienjian. Gang Si Blienji. Zienji Bliasayan Tienji. Sa loob at labas ng tatlong kaharian, ang daan ang hahari. Ginto ang bumabalot sa katawan. Sumasalamin sa akin. Ang utos ng Yindu. Lahat ng Diyos ay duminggin. Mula sa siyam na kalangitan, hanggang sa pinakamadilim na mundo. Mga opisyal at mandirigma, walang sinumang atras sa utos. Sino mang lalaban at tutanggi. May batas at parusa. Mabilis, parang kautusan. Mga hukom dilim. Magharap kayo sa Heavenly Master Yeyang. Pamilyang Su Hongwei. Hindi dapat siya namatay. Dagdagan ang buhay niyang ng 30 taon. Utusing Heavenly Master. Ako, maliit na espiritu, di magtatangkang sumalungat. Ngunit ang lahat ng tao at bagay, may takdang kapalaran. Ngayon pa'y bumaba ang end era. Kung, magbabago ka ng listahan ng buhay at kamatayan. Ako'y natatakot. Ikaw, gawin mo ang lahat ng kailangan. Ang lahat ng kahihinatnan. Ako ang mananagot ng mag-isa. Ito'y, Utusan ang mga espiritu at multo. Nalabanan ang takdang kapalaran. Ako, Suzy. Tama, di ako nagkamali tungkol sa lalaki. Yeyang. Siya ang tunay na pinakamataas sa Xuantian Dao. Ang sumasalungat sa kapalaran ng langit. Mamatay ka. Yeyang. Magingat. Isang espada. Bubuksan ang pintuan ng langit. Grabe, ang lakas niya. Hindi ka nagkulang, ikaw ang tipo ko. Simpleng mortal lang. Nangahas kang baliktarin ang yin at yang. Sumuway sa langit, binago ang tadhana. Ang kapal na mukha mo. Mapangahas na mortal. Ilang taong pagkakadalubhasa lang. Nangahas kang gumawa ng ganitong bagay. Master Ye. Bakit po kayo nandito? Isang espada niyo, binuksan ninyo ang pintuan ng langit. Parang handa na kayong umakyat. Ako ang sasalo sa pag-akyat ninyo. Master Ye. Bakit hindi ka pa umaakyat? Opo. Pasensya na, nagkamali po ako. Hindi pa kayo ganap. Tama. At hindi pa kayo pipiling umakyat. Siya. Pagbati, Master. Maligayang bati, Master. Ang iniisip ninyo. Sa wakas, naunawaan ninyo ito. Ikaw pala. Ako nga. Yeyang. Nagkita na naman tayo. Ilang siklong reinkarnasyon ang hinihintay mo? Hindi pala nakakagulat. Aha, ganun ba? Hindi para sa pag-alsa sa langit, kundi para. Maghintay sa makamundong gulo hanggang sa bumalik ang minamahal. Shishu. Biglang naalala kong may ilang maliliit na demonyo doon ang hindi pa tapos. Umalis muna ako. Yeyang. Ano bang nangyari kanina? Paano ako napunta rito? Wala naman. Hindi tama. Ang ekspresyon mo, sinasabi nito sa akin. May nangyayari. Sigurado may nangyayari. Wala talagang wala. Sa totoo lang, wala naman talaga. Kasi kanina, ikaw, nawala ka sa sarili mo sandali. Pero sa huli, nahanap rin kita. Nawala ako. Su family, Su Hongwei, hindi dapat siya namatay. Palawigin ang buhay niyang ng 30 taon. Ako. Naalala ko na. Nakikita kita. Nagkikinang kang gint. Tinawag ang mga espiritong dilim. Para palawigin ang buhay ng ama ko. Pero, baka lang ito ay pagtutol ng yin at yang. Babae ka naman, mas mahina ang iyong yang life force. Madali kang makakita ng mga bagay na hindi dapat makita. Kanina, muntik ka ng madala. Swert ko, na nasayang ang maraming pananalita ko, para manatili ka rito. Bumangon ka na. Aking minamahal. Gumising na. Amang bata. Ay, gising ka rin pala. Xuantian Mirror. Tunay ngang kaapat dapat sa Xuantian Guan. Isang makapangyarihang pangbantay ng templo. grebe, astig. Ang taong to, si Hong Yunfei walang hiya talaga. Ang ama ko. Klarong ikaw ang naghirap ng todo para gisingin siya. Bumuhos ang iyong pagsusumikap. Bakit siya pa ang nauna sa kredito? Magbago ng kapalaran? Parang isang kisap mata lang. Kailangan ko munang puntahan ang ama ko. At ikaw? Sasamahan mo ba ako? Anong ginagawa mo diyan? Sa wakas, nagising na ang konsensya mo. Ituturing na nating. Ako ang fairy na ito. Bilang manting. Gantimpala sa magandang ipinakita mo. Haha, tawa talaga ako sa'yo, malaking ulo. Huwag kalimutang maghintay sa akin. Babalik agad ako mamaya.
Hong Yunfei, kayo, Hong family? Ano ba talaga ang pakay ninyo? Para lang kumpirmahin ang ilang bagay. Hong Tailay, anong kailangan mo? Lahat ba nakatutok sa akin? Pawalan ninyo ang asawa ko at ang anak niya. Hong family head, pinahirapan ninyo ang anak ninyo ng todo para iligtas ang buhay ng asawa ko. Talaga bang ginawa to para dukutin kami papunta rito? Hong family head, may nagawang misunderstanding ba kami? May pagkakamali ba? Walang personal na galit ang Su family sa inyo dati. Wala rin kaming recent na alitan. Tama ang sabi ng kuya ko. Hong family head, ang alitan ninyo sa amin ay dahil kay Cecile. Tinanggihan niya ang panliligaw ng anak ninyo. Pero ang ganyang usapin, dahan-dahan lang dapat. Ang pinipilit na bonga, hindi nagiging matamis. Su Hongwei, ang dalawang kapatid mong lalaki, at ang asawa mo, at ang iyong anak na babae, tungkol sa ginawa mo, walang alam. Tatay, ano ang ginawa mo? Su Hongwei, sabi mo, ano ba talaga ang tinago mong ginawa sa akin? Ako. Tito Su, kung nahihiya kang magsabi. Ako na ang magsasabi para sa iyo. Su Tsiu, kapatid, alam mo ba? Saan tayo nandito? Dito. Ang Longxi Mountain. Suantian Guan. Tama. Ito. Ang Fuanchen Guan. Ito rin. Isang lugar na pinag-develop ng pamilya ninyong Su. Ako. Gusto ko lang mag-expand ng business. Kumita ng mas malaki para gawing dowry ni Yuyu. Noong panahong yon, ang pamilya Su at pamilya Hong ay nagsanib puwersa sa pag-develop. Suanchen Guan set. Pero, ang tatay mo hindi sumunod sa patakaran. Nagsimula siya ng walang permiso. Binira niya ang seal ng Fuanchen Guan. Dinedevelop niya ang Suanshan Guan namin. Talagang dinedevelop ang Suanshan Guan. Bakit mo sinira ang aking seal? Ye Yang. Ang laki ng loob mo, naglakas loob ka pa. At nagpakita ka sa harap ko, ang Heavenly Master. Suanshan Guan. Ito ang aking lugar ng pagsasanay. Bakit hindi ako pupunta rito? Kabataan. Huwag mong isipin na kapag hawak mo ang lihim ng iba, mga bagay na hindi nila alam, ay pwede ka nang magpakitang tao. Walang pakialam sa iba, mayabang ka. Yeyang, kahit hindi ko alam, kung paano mo nalaman, noong dati, may sect leader ang Suanshan Guan, na ang pangalan ay Yeyang. Ngunit, magpapalala ko sa'yo. Malalim ang usaping tungkol sa Suantian Guan. Hindi mo ito makokontrol. Dahil, alam ninyo, na dati akong sect leader ng Suanshan Guan. Dapat lalong alam ninyo iyon. Nang umalis ako, nilipat ko ang isang malaking bundok. Sakupin ang Suanshan Guan. Ito, hindi. Walang may-ari. Tama ka. Ang Fuanchen Guan. Talagang hindi ito walang may-ari. Kundi mapupunta ito sa kamay ng Hong Master. Palalaganapin at paigtingin. Miling magtatag ng bagong karangalan. Sino ka naman? Tama. At sa akin naman. Ngayon, ako bilang Hong Master. May Fuanchen mirror sa kamay. Nalagpasan ko rin ang mga pagsubok na itinakda ng mga naunang ancestor. Ang titulong sect leader ng Suanshan Guan ay walang iba kundi sa akin. Suanshan Guan. Mga pagsubok na itinakda ng mga naunang masters. Bakit di ko narinig yan dati? But, nahuli ka na. Yeyang, sinasabi mong ikaw ang sect leader ng Suanshan Guan. Bakit wala kang alaala sa pagsubok na iniwan mo? Maniwala ka o hindi, kung ano man, wala akong iniwang pagsubok. Ye Yang. Tatay, halika kayo rito. Si Ye Yang siya, ang Suanshan Master. Maaari niyang protektahan kayo. Su Hongwei, gusto mo bang muling gumawa ng napakalaking kasalanan? Yuyu, Patawad sa'yo. Makasalanang Su Hongwei. Hindi sumunod sa patakaran. Kumilos ng pabaya. Nawasak ang seal ng Suanshan Guan. Nakawala ang mga masamang espiritu. Alam niyang malaki ang kasalanan. Nagmakaawa siyang parusahan siya ni Hong Master. Pa, anong ginagawa mo? Bumangon ka. Nagmakaawa siyang parusahan siya ni Hong Master. Pa. Hindi siya talaga. Ang Suanshan Master. Hindi rin siya ang magliligtas sa'yo. Kundi si Ye Yang. Pa. Sutsi. Huwag mo nang sayangin ang lakas. Ang tatay mo, naligaw ang isip dahil sa ilusyon. Pagkatapos, humiga siya ng matagal. Ngayon, hindi na niya mabukod. Kung tama o mali. Naalala ko na. Ikaw. Hong Tailay. Ikaw ang nagmadali sa akin na tapusin. Sabi mong darating ang Dragon Lord ng Daxia. Kinabukasan, susuriin niya ang progreso ng development. Nang nabasag ang selyo, nandoon kayo ng anak mo. Nabasag ang selyo. Lumitaw ang demonic disturbance. Ako pa ang nagtulak sa iyo. Ganun nga. Ikaw ang nagtulak sa akin. Tinamaan ako ng lumabas na demonic disturbance. Dragon Lord's advisor. Huwag kayo na ang umayos para sa akin. Ang mga sumira sa siling ng Suanshan Guan. Hindi lang ako, kasama rin ang Hong family. Dinisenyo naming bitag ka. Ano naman? Tama. Kami sa Hong family ay naipasa na ang pagsubok ng Fuanchen Guan. Ngayon kami na ang lehitimong Fuanchen sect. Samantalang ikaw, isa ka lang na nasapyan na malisyosong pag-isip
Isang demonyong naligaw na landas lang. Kayo, alam na ninyo ang katotohanan noon pa. Ngunit pinayagan ninyo ang Hong family na gumawa ng masama. Kayo, Tatay, ikaw na may apelidong Hong. Kung kayo, ama't anak, Ang nagplanot ng imbento ng bitag laban sa akin. bakit kayo nagkunwaring? Naggagastos pa para gisingin ako. Lahat ng ito. Siyempre ginawa para pumasa sa Suanshan Guan. Ito ang pagsubok na itinakda ng mga naunang Zoshi. At saka, hindi ka ba nagtataka kahit kaunti? Bakit noong araw na yon, maraming tao sa lugar, pero ikaw lang, ang nahawa ng demonic na mga alon ng isip? Bakit? Dahil ang lahat ng ito, dahil sa kanya. Ako, Tama. Dahil sa iyo. Ito ay, mukhang kamukha ni Chiu. ngunit, Hindi rin naman sobrang pareho. Kung sa tingin ninyo hindi ganun kapareho, normal lang yan. Ang larawang ito ay ang reinkarnasyon noong buhay ni Sutsiyu. Reincarnation. Ang painting na to ay nakuha namin 25 taon na ang nakalipas nang i-develop namin ang Suanshan Guan site. Noon isang asul na liwanag ang lumabas sa larawan at biglang nawala sa isang igla. Suan Guan site. Hindi ba 2 taon na ito natuklasan? yan lang ang ipinalabas sa publiko. Kaya pala, 30 taon na ang nakalipas. Na pumasok sa Suanshan Guan, yan ang mga magnanakaw. Kayo nga yun. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Noong panahon na yon, pumasok kayo sa Suanshan Guan. Binabalaan ko na kayo, huwag ninyong galawin ang Demon Suppression Seal. Kung hindi, ganoon pala, ang tinatawag mong pagsubok ng mga naunang master ng Suanshan Guan ay ang pagbasag sa Demon Suppression Seal at pati na ang pagselyo sa mga lumabas, bahagi ng mga demonic illusions. Paano mo nalaman yan? Hindi ba halata? Yung lalaking siye, pinapausisa ka lang niya. Ikaw, Su Hongwei. Alam mo na bang gayon? Bakit pagkabasag ng Demon Suppression Seal? Ang mga demonic na yon, agad na lumapit sa iyo? Dahil ang anak mong babae, si Suchiu, nasa ilalim siya ng siling na selyo, unang demonyo. Ano? Sutsi, huwag mong pansinin ang kanilang kalokohan. Hindi ka demonyo, ikaw. ako nga, Yeyang. Magkita na naman tayo. Ilang buhay na ang inantay mo? Hindi na nakapagtataka. Ganyan ba? Munting yaw. Naalala ko na. Munting yaw. Su Hongwei. Dahil sa anak mong babae, na siya ay nasa ilalim ng Seal of Demon Binding, reinkarnasyon siya ng immortal sa larawan, kaya nag-reincarnate ang demonic na karamdaman. Unang hinanap. Ay kayo, ang pamilya Su. Sinuman, lahat na apektuhan. Ngayon, lahat ay nahawahan na. Mga demonic na karamdaman. Hong Master Hong Yanfei. Huwag nang sayangin ang salita sa kanila. Ang importante ngayon ay agad alisin ang demonyo at ipagtanggol ang daan. Ibalik ang kaliwanagan sa Daxia. Ayokong mamatay. Marami pa akong hindi natapos. Gusto ko pang mabuhay. Tama ang ikalawang kuya. Ayoko ring mamatay. Hong Master, sigurado may paraan ka para iligtas kami. Siyempre may paraan. Hong Master, ipaalam mo. Basta si Sutsiu, ay papayag manatili sa tabi ko. Ako mismo. Gagawin ko ang ritual gabi-gabi para alisin ang kanyang sumpa. Kaya ang krisis ng pamilya niyo, agad na malulutas. So Siu, pakiusap, tulungan mo kami. Sukiyu, kahit hindi para sa mama at papa mo. Pero, isipin mo rin ha, para na rin sa sarili mo. So Siu, isipin mo ang tatay mo, isipin mo ang nanay mo, buhay nila para sa'yo, ang pinaghirapan at pagdaanan nila, ang dinanas nilang sakit at pagsubok. Sutsiu, menting kapatid, mag-isip ka ng mabuti. Kung willing kang manatili sa tabi ko, pangako, magiging ligtas ang pamilya niyo. Hong Yanfei, tigilan mo na ang pagpapanggap. Huwag na nating banggitin ang pagiging self-proclaimed mo. Ang sinasabi mong Suanshan Master ay peke. Kahit tunay ka man, hindi ako sasama sa'yo. Sa buhay na ito at sa susunod, gusto ko lang maging kasama si Yeyang. Si, hindi ba't medyo awkward yan? Ang dami namang tao rito, nakatingin pa lahat. Hayaan mo silang tumingin. Hayaan mong makita nilang maayos. Gusto kong ipaalam, sa lahat ng buhay sa 9 na langit at 10 lupain, na alam nila, na si ikaw, Yeyang, ay lalaki ko si Sudziu. Sutsiu. Ginagawa mo bang sadyang ginugulo ako? Sadyang ayaw mong payapain ako? Ano? Saiji. May daan sa langit pero di mo pinili. Walang pintuan sa impyerno pero nagpakamatay ka pa. Kung hanap mo talaga ang kamatayan, huwag kang magreklamo pag wala na akong awa. Hong Master. Sihe, Mamahalin ka na ako bilang ina, pakiusap, sumunod ka na sa kanya. Ganito, kahit papaano, may ingatan mo pa ang buhay mo. Makinig ka sa sinasabi ng tatay mo. Mas mabuting mabalita kaysa mapatay ng hindi maayos. Tama. Tama ang kuya. Fiu, kahit hindi mo kami maisip, kahit hindi mo isipin ang tatay at nanay mo,
Pwede ba naman isipin mo kami ng kaunti? Ikaw mismo. Sutsiu. Susi, huling tanong ko. Sasama ka ba sa akin? O mas pipiliin mo? Sumama kay Yang na yan? Mawawala ka ng tuluyan. Si, huwag magtigas. Kung hindi, talagang, matutunaw ka na parang abo. Su Siu. Hong Yunfei, nakuha na niya ang tunay na aral ng Xuantian Guan. Papamunuan niya ang datsya at bubuksan ang bagong panahon. Kung lalaban ka sa kanya, walang magandang kahihinatnan. Suksiu. Xuantian Guan ay muling lumitaw. Muling babangon ang spiritual energy. At si Hong Master ay gagabay sa sangkatauhan para muling buhayin ang sinaunang panahon ng cultivation. Bilang haligi, sumama sa kanya. Makakabahagi ka pa sa Grand Ancestral Temple. Matatamasa mo ang buhay tao at ang walang katapusang pagsamba. Suksiu, huwag nang lumaban. Tanggapin mo na ang tadhana mo. Kayo, nangangarap kayo? Sutsiu. Hanggang dito na ang nangyari. Bakit ka pababagsak? Yung may eplidong iba ay gagawa ng paraan para palitan ang kapalaran mo? Maaring magaling si Yang. Ngunit si Hong Master ay nakuha na ang pagkilala mula sa mga naunang master ng Xuantian Guan. Walang katapat sa buong mundo. Ngayon, ang Xuantian Guan, ang pinag-ipon na kapalaran ng maraming taon, ay ibinuhos sa katawan ng aking anak. Ano ang karapatan niyan, yung siye, na makipagtunggali sa aming Hong family? Ye Yang. Sutsiu. Kung ayaw niyong iwanan ang isa't isa, kung pipilit kayong maging trahedya magkasintahan, tatapusin ko kayo, bibigyan ko kayo ng paraan. Aking tatakdaan at itatalaga ko kayo bilang mga Fumo Vedra upang harangan ninyo para sa akin ang lahat ng kalaban sa harapan ko. 1, 2, 3, 4, 5. Sadyang, walang kulang, walang sobra, eksaktong 8. Ye Yang. Anong laro na naman ang inaatupag mo? Akala nyo ba, nang nabasag ang Demon Seal, ang lahat ng malisya ng mga demonyo ay pumaloob lang sa katawan ng Pangulo ng Su Family? Ye Yang. Ano ang ibig mong sabihin? Pangulo ng Su Family, may proteksyon ka sa kapalaran ni Tsiu. Kaya, nang sumalakay ang malisya, ay kaagad kang nawalan ng malay. Sila naman, ang tunay na, nahuli sa delusyon. Yiyang, kontrolin mo na sila. Yeyaw. Buhay ka pa pala. Kung patay ako, babalik ba kayong manggugulo sa mundo? Chi, lumayo ka. Mag-ingat ka. Ye Yang. Itigil mo ang mga palusot mo. Sinasabi ko na nga, ako ang Fuanshan Master ng Fuanshan Guan. Ako ang Head of Sect ng Fuanshan Dao. Pinaalalahanan ko na, kung gagamitin mo pa ako, pangalan ng Xuantian Guan, hindi kami magpapatawad. Depend kung meron ka ng ganitong kakayahan. Fuanshan Demon Selling Array. Magsimula. Maliit na kasanayan, at pinipilit mong magpakitang tao sa harap ng eksperto. Ibigay mo yan. Inaatubili ka. Anong iyong Fuanshan Mirror? Anong iyong Xuantian Mirror? Ang bagay na yan. Ako ang sumulat nito. Para sa mga bagong disipulo ng Xuantian Guan, panimulang aralin. Xuantian Mirror ay panimulang material. Ano pa ba? At siya naman, maghasinaunang guro. Pagsusulit ng sekta. Xuantian Guan, wala talagang ganong pagsusulit. Yung sinasabi mong pagsusulit. Walang iba kundi ginawa lang ng tatay mo, si Hong Tailay at iba pa. Naapektuhan ng Demon Sealing Mark. Nagkaroon sila ng delusyon. Nilikha mula sa wala. Mga bagay na kanilang pinangarap. Ang layunin nila ay simple lang. Ay maghanap ng tao. Buksan ninyo ang kanilang selyo. Ganyan lang. Sa wakas, bumalik ako sa mundo. Manginig kayo, mga mortal. Bumalik na naman ang inyong hari. Magandang umaga. Mga aw. Ang tagal na natin hindi nakita. Yiyang, Ikaw, matandang immortal. bakit hindi ka pa nag-asen? Takbo, dumating si Yang. Sino ang nagpalaya sa akin? Iselyo ninyo ako ulit. Ito. Ayun, tapos na. Ano pa? Ang mga demonyong ito, mga maling pag-iisip, sila ay mga disipulo ng Xuantian Guan. Noong pagsusulit ng pagpasok, hinuli at dinala pabalik. Impossible yan. Hong Ancestor, iligtas ninyo ako. Pagpupugay, Hong Ancestor. Hong Ancestor, baliw ka na. Disipulang Ernew, kumusta, Master, Mrs. ng Master? Kasalanan ni Ernew na hindi maayos na nadidisiplinang ang mga disipulo. Nabastos namin kayo at ang Mrs. ng Master. Pakiusap, Master, patawarin po ninyo siya. Mistress. Tingnan ninyo ito para kay Hong Yunfei. Gusto niyang subukan ng todo, para ringgiting iligtas ang ama ninyo. Tulungan ninyo akong makiusap kay Master. Papahintuin ninyo siya ng kaunti. At bigyan ng 100 palabas ang Hong family. Mag-iwan kayo ng backdoor para sa Hong family. Kayong dalawa, mga cute ko. Bakit hindi kayo magsusuliyam sa Master? Ikalawang babae. Dahil sa, tumawag ka lang ng mistress para sa kanya. Kung hindi alam, walang kasalanan. Pero ang natitirang buhay mo, kukunin ko ang kalahati. Maraming salamat, Master. Ang inyong alagad. Nais pong ipagdasal na kay Master at Mistress.
maging mahaba ang buhay ninyo, puno ng gabi-gabing kasiyahan. Isilang ang 8 anak sa isang panganganak. Yeyaw. Tungkol sa siling Demon Seal. Halos tapos na ang pag-ayos. Susunod. Ano ang plano mo ngayon? Pag natapos ito, kailangan kong umakyat na. Umakyat? Iniisip mo pa ring umakyat? Ang lahat ng nilalang sa mundo, at ang sanlibutan mismo, lahat may kanya-kanyang kapalaran. Akala ko, kapag nasil na ang Xuantianguan, makakalagay na ako sa mundong ito, ngunit hindi pala ganun. Dahil muling lumitaw ang Xuantianguan, at nabasag ang seal ng demonyo, ngayon ang buong Dacia, nasa isang maling konklusyon na gumigising ang espiritu ng lugar. Pero, hindi mo ba naalis? Ang mga natirang demonic na balak? Napawi ang mga demonic na kaisipan. Ngunit, ang mga ilusyon mula sa puso ng tao, hindi kayang alisin ng ganoon lang. Kaya naman, ibinigay mo ang Xuantian Mirror kay Hong Yunfei. Ang pag-ikot ng langit at lupa, may sarili nitong batas. Ang insidente ng Xuantianguan, nagsimula dahil sa akin, dahil ginawa kong para sa ama mo. Iba ang yin at yang. Sinubukan kong baguhin ang tadhana, at napukaw namin ang ilang, hindi maipaliwanag na mga tuntunin. Kaya nga, sa puwersa ng pagnanais ng mga tao, ang paggising ng espiritu ng mundo, maaring dumating ng mas maaga. Makakaya pa ba natin ito? Ang pagbabago ng kapalaran ay magdudulot ng pagdating ng sakuna. Kaya, kailangan kong umakyat papuntang mundo ng mga immortal para sa darating na sakuna. Maghanda. Yeyaw, ang laking loob mo. Nakalimutan mo ba? 1,000 taon na ang nakalipas. Paano mo ako sinaktan? Na napasok sa reinkarnasyon? Aksidente iyon. Aksidente, kaya ang pag-akyat na ito, hindi na magkakamali? Di ba? Kung wala ka sa mundong ito, hindi na ikot ang mundo, di ba? Ilang araw lang ang katahimikan. Nag-isip ka na naman ng pag-akyat. Naiintindihan ko na, mukhang, masyado akong, maawain sa'yo kagabi. Ngayong gabi, hanggang hindi ka nakapag-push up ng 100,000, hindi ka papayagang matulog. Ano? 100,000 push-up. Ginang, maawa ka. Ginang, maawa kayo.